Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 681. Ikaw. Nagkasabay na nagsalita sina Mila at ang dalaga. Halatang pareho kaming hindi inaasahan na magkasalubong. Alice, sino siya? Bakit parang pamilyar siya? Nagtataka na nagtanong ang isa sa mga batang babae. Ang pinuno ng mga batang babae ay walang iba kundi si Alice. Oh, siya si Mila, ang nag-iisang mag-aaral mula sa aming universidad na nakapagtapos ng isang internship sa Hong Kong television station. Medyo naiinggit na sagot ni Alice. Lahat sila ay nagmula sa kagawaran ng broadcasting at hosting sa Mayberry University. Sa makatuwid, natural na nagkaroon ng pagkakataon si Alice na dumating at matuto din dito. Gayunpaman, isang pangkat ng 30 katao ang itatalaga sa mga istasyon ng telebisyon at maraming departamento ng pahayagan batay sa isang tiyak na porsyento. Tanging ang mga may pinakamahusay na mga marka at mga resulta ay bibigyan ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa pag-aaral. Oh, alam ko, Alice. Siya ba ang kasintahan ngayon ng iyong dating kasintahan? Maraming mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsimulang tumingin kay Mila na may ibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang matalik na kaibigan ay palaging magiging matalik na kaibigan. Palagi silang kakampi sa kanilang sariling matalik na kaibigan. Dahil ang dating kasintahan at kasalukuyang kasintahan ay parehong nalilito sa oras na ito, ang sitwasyon ay talagang medyo mahirap. Walang itinago si Alice sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi ba napag-usapan na ito ng mga batang babae nang una silang makarating sa Hong Kong? Siyempre, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga lalaki higit sa anupaman. Bukod dito, sinimulan pa rin nila ang paghahambing ng kanilang sariling mga kasintahan. Upang maging matapat kumpara sa kanyang mga kaibigan, ang unang tao na nakipag-date siya, na walang iba kundi si Quentin ay wala namang karapat-dapat. Sa katunayan, makalipas ang ilang panahon, sinimulan din ni Alice na tanggihan ang katotohanang nakipagrelasyon na siya kay Quentin. Kung tutuusin, ang tanging dahilan lamang kung bakit siya nakasama ni Quentin ay dahil sa akala niya na siya ang tumulong sa kanya. Hindi inaasahan, ang taong tumulong sa kanya ay talagang walang iba kundi si Gerald. Bukod dito, sino ang maaaring maging mas natitirang kumpara kay Gerald? Kung sa bagay, palaging kalmado at pinipigilan si Gerald. Talagang nagustuhan din ni Alice ang ugali niya. Sa makatuwid, kahit na magkasama lamang silang dalawa sa isang araw, ipinagmamalaki pa rin ni Alice na sabihin sa lahat na si Gerald ay kanyang dating kasintahan. Sinabi pa niya sa lahat na siya ay ang kanyang nag-iisang dating kasintahan. Siyempre, nang isiwalat niya ang katotohanan ang pagkakakilanlan ni Gerald ay walang iba kundi ang dakilang G. Crawford na mula sa Mayberry City, lahat ng mga kasama niya ay laking gulat. Maaari lamang silang umiyak at magdalamhati sa katotohanang sayang ang kanilang hiwalayan. Haha, nagsimulang sumakit ang puso ni Alice nang maisip niya si Gerald. Kung wala nang iba pang nangyari noon, ikakasal na siya sa isang napakamayaman at maimpluwensyang pamilya ngayon. Ngunit, ang salitang Gerald ay tila naging isang ulap pagkatapos nito at ginawang live sa anino si Alice sa lahat ng oras. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang pumunta sa Hong Kong. Dahil sa gusto niyang iwasan ang anumang alaala na mayroon siya kay Gerald. Sa makatuwid, si Alice ay hindi mailarawan ang damdamin nang makita niya si Mila sa sandaling ito. Gayunpaman, ang ganoong uri ng pakiramdam ay halatang hindi gaanong matindi ngayon kumpara sa nakaraan. Maganda pa ba kayo ni Gerald? Tanong ni Alice na may hawakan ng pagmamataas at kay-abangan sa mukha. Oo, mabuti na ang ginagawa natin. Hindi rin mapigilan ni Mila na makaramdam ng kaunting selos nang makita niya si Alice. Kung sa bagay, minsang ipinagtapat ni Gerald ang kanyang pagmamahal sa kanya sa koridor dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kahit na alam ni Mila na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa, hindi niya maiwasang hindi komportable nang isipin niya ito. Sa makatuwid, naramdaman ni Mila na hindi kailangan na sabihin niya kay Alice na nakipagtalo siya kay Gerald. Mabuti iyon noon. Hangad ko ang pinakamahusay para sa inyong dalawa. Sagot ni Alice habang nakangiti na may walang pakialam na ugali. Tama iyan. Kung ito ay isang buwan na ang nakakaraan, tiyak na pakiramdam ni Alice na napaka hindi komportable at kahit na naiinggit kapag nakita niya si Mila. Ramdam na ramdam niya ang sobrang pagkainggit at inggit kay Mila dahil ninakaw niya sa kanya ang kasintahan. Ninakawan siya ng kaluwalhatian at kayamanan na dapat sana ay mayroon siya. Kung tutuusin, siya ang taong una nang interesado si Gerald mula pat simula pa lang. Kaya, simpleng mayaman kang kasintahan sa Mayberry City, tama ba? Hindi rin ginagawa iyon ni Alice ng masama.
Pinaboran siya ni Gian mula sa Hong Kong ngayon. Parehong sina Gian at G. Crawford ay nagmula sa parehong mayaman at maimpluwensyang pinagmula ng pamilya. Kaya hindi naman sila ganoong kaiba. Bukod dito, si Gian ay mula sa Harvard. Ang mga batang babae na tumabi ay hindi mapigil ang ihambing si Gerald kay Gian. Nais nilang makuha ang ilang mukha para kay Alice. Oh, pa-impel na tumango si Mila. Ito ang dahilan kung bakit medyo nagbago si Alice. Oo, naisip niya dati na talagang napakahusay at kahanga-hanga ni Gerald. Gayunpaman hindi siya nakakasama dahil siya ang palagi ang kinamumuhian at minamaliit siya mula sa simula pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali natapos ang kanyang love story. Ang pagsisisi ang pinakamagandang salita na naglalarawan sa kanyang naramdaman. Kabanata 682. Gayunpaman, napagtanto lamang ni Alice matapos siyang lumabas sa bilog sa Mayberry City. Ito ay naka-out na ang mundo ay talagang napakalaking. Hindi lamang si Gerald ang tao sa mundong ito na may ganoong uri ng halaga at halaga. Sa makatuwid, ang damdamin ni Alice para kay Gerald ay nagsimulang maglaho at wala na siyang ganoong kalakas na damdamin para sa kanya. Isang cruise ship. Sa oras na ito, ang isa sa mga kaibigan ni Alice na nakatayo sa tabi niya ay biglang nagsalita habang nagsimula siyang tumalon ng buong tuwa. Iyon ang cruise ship ni Gian. Alice, hinihimok ni Gian ang kanyang mamahaling cruise ship upang kunin kami. Mayroong isang napakamarangyang cruise ship sa dagat sa sandaling ito. Isang batang lalaki na nakasuot ng bathrobe ang may hawak na isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatayo siya sakay ng cruise ship. Ito dapat ang Gian na pinag-uusapan ng mga batang babae. Ginoo, ang gwapo talaga niyan. Tama iyan. Talagang napakapalad talaga ni Alice. Ito ay orihinal na isang napakasimpleng tea party, ngunit talagang nakilala ni Alice si Gian doon. Alice, sa palagay ko dapat mo lang tanggapin ang pagtugis ni Gian. Sigaw ng mga kaibigan ni Alice sa sobrang kaba. Nanatiling tahimik si Alice at simpleng tinitigan niya si Gian na papalapit sa kanila na may ngiti sa labi. Ang cruise ship ay dumating kaagad. Mabilis na bumaba si Gian mula sa cruise ship. Alice, pasensya na sa huli. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice na may ngiti sa labi. Ayos lang. Dahan daw ang pinakinis ni Alice ang kanyang buhok habang isinasok ito sa likuran ng kanyang tainga. Ginoyan, kailan magsisimula ang cruise party natin? Tuwang-tuwa na tanong ng iba pang mga batang babae. Maaari tayong magsimula kaagad, okay. Matapos magsalita si Gian, bigla siyang natigilan. Napatingin siya kay Mila na nakatabi sa oras na ito. Halatang mas maganda siya at may mas mahusay na ugali kumpara kay Alice. Alice, kaibigan mo rin ba ito? Nagtatakang tanong ni Gian habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hindi. Narito lang siya sa tabi ng beach upang maglakad-lakad at magpahinga. Sagot ni Alice na may hindi nasisiyahan. Oh, kung gayon kagandahan, bakit hindi ka sumakay sa aking cruise ship kasama namin noon? Maaari tayong magkakasabay sa isang cruise dinner party. Si Mr. Yan ay biglang yumuko sa harapan ni Mila habang inaabot niya ang isang napakaginoong paanyaya sa kanya. Salamat na lang. Malamang tumugon lamang si Mila ng dalawang salita nang harapin ang masigasig na paanyaya ni Gian. Ginawa nitong napakapangit ang ekspresyon ng mukha ni Gian sa isang iglap. Walang batang babae ang tumanggi sa kanya mula pa noong bata siya. Bukod dito, siya ay tumatanggi sa publiko sa ngayon. Beauty, natatakot ako na hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama ba? Hindi mapigilan ni Gian ang umiling habang mapangiti siya ng mapangiti. Hindi na niya pinalawig muli ang paanyaya sa kanya. Ginoo, yan, may boyfriend na siya. Ang kanyang kasintahan ay walang iba kundi si G. Crawford na mula sa Mayberry City. Ang isa sa mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsalita. Oh, hindi nakakagulat kung ganon. Mapait na ngumiti si Gian bago niya sinabi, gayunpaman, kahit na siya ay isang mayaman at maimpluwensyang tao sa Mayberry City, doon lamang nalalaman ang kanyang impluwensya at presensya. Dahil tumanggi kang sumali sa amin, humihingi ako ng paumanhin. Alice, tara na. Ilalabas ko kayong lahat upang masiyahan sa simoy ng dagat sa gabi. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice. Sa sandaling ito, ngumiti si Alice habang tumatango. Sa isang banda, nakatingin siya kay Mila na may medyo mayabang na ekspresyon sa mukha. Tila ba sinusubukan niyang sabihin, kaya paano kung ang lalaking nag-abandona sa akin ay isang napakahusay at maimpluwensyang tao? Palagi akong makakahanap ng isang lalaking may mas mahusay na mga katangian at kakayahan upang ituloy ako. At ikaw, Mila, ay palaging mawawala sa akin kahit na ikaw ay isang diyosa na kahit na ang mga batang babae ay laging hinahangaan. Alice, tingnan mo yan na, ano iyon? Sa oras na ito, biglang sumirit ulit ang mga batang babae. Gayunpaman sa oras na ito, hindi na ito sa labas ng kaguluhan, ngunit sa halip ay pagkabigla.
Kabanata 683. Ang pangkat ng mga tao ay nagulat sa tunog. Nang tumingin sila, nakita nila ang halos 100 tuktok at pinakamaluho ng mga cruise ship na lumilitaw sa ibabaw ng dagat sa madilim na gabi. Bakit ito ang tuktok at pinakamaluho? Ito ay sapagkat nang makita nila ang cruise ship ni Gian, naisip nila na ito ang pinakamaluho na cruise ship na nakita nila. Gayunpaman, pagtingin sa 12 ng mga cruise ship sa dagat ngayon, tila ang mga cruise ship ay lahat ay nakasisilaw at hindi kapani-paniwala bilang isang barkong pandigma ng galaxy. Ito ay isang pambihirang tagpo. O aking Diyos! Magkano ang gastos sa isa sa mga cruise ship? Hindi mapigilan ng mga batang babae na mapang-isi sa kilig. Kahit na si Mila ay natigilan sa oras na ito. Lalong nagulat at natigilan si Gian. Siya ay nasa isang ganap na pagkatulala. Ginoyan lahat ba ng mga cruise ship para sa cruise ship festival ngayong gabi? Talagang nasasabik kami ngayon. Tanong ng dalaga kay Gian habang excited na hinawakan ang braso nito. Tama iyan. Pagkatapos ng lahat, ang talagang mayaman at maimpluwensyang mga negosyante at kilalang tao ang karaniwang karapat-dapat na lumahok sa cruise ship festival. Ang sino mang ordinaryong tao ay mapapanood lamang ang ganitong uri ng kaganapan sa telebisyon. Gayunpaman, ang mga batang babae ay talagang hindi inaasahan na makita ang ganitong uri ng malaking eksena kapag sila ay simpleng lumahok sa cruise ship festival sa kauna-unahang pagkakataon. Namumutla rin si Alice sa kaba. Hindi, ang mga cruise ship na ito ay pawang dinisenyo ng mga nangungunang eksperto at profesional sa buong mundo. Ang mga cruise ship na ito ay dapat na mula sa Taiscol Island. Ang bawat isa sa mga cruise ship na ito ay hindi mabibili ng salapi. Masiglang sagot ni Gian. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gian ay lubos na may kaalaman at nakita na ang karamihan sa mundo, ito ang unang pagkakataon na talagang nasasaksihan niya ang isang eksenang tulad nito. Gian, ano itong Taiscol Island na iyong pinag-uusapan? Nagtanong ang mga batang babae na hindi pa nila naririnig bago ito. Ang Taiscol Island ay isang maliit na isla sa dagat. Narinig ko lang ito sa tatay ko. Mayroong isang ganap na mayaman at pandaigdigang tao na bumili ng buong isla. Itinayo ng taong iyon ang buong isla at ginawang isang lugar na parang isang kamanghamanghang palasyo sa dagat. Sa madaling sabi, ang buong isla ay napakadako at napakaganda. Hindi pa natin naririnig ito noon. Mayroon bang ganoong kalaki at engranding bahay? Anong itsura? Gian, maaari mo ba kaming dalhin doon upang tingnan ito? Lahat ng mga batang babae ay nagtanong sa Pag-asa. Umiling si Gian bago niya sinabi, natatakot akong imposible iyon. Sa totoo lang, pinalad ang aking ama na nakita ito minsan. Gayunpaman, maaari lamang siyang manatili sa isla ng mas mababa sa ilang minuto. Hindi man siya pinayagan na kuhanan ito ng kahit anong litrato. Gayunpaman, sinabi ng aking ama na ang maikling ilang minuto sa islang iyon ay lubos na sulit sa buhay na ito. Sa makatuwid, labis din akong nagulat. Kung sa bagay, ano ang pagkatao ng aking tatay? Talagang seryoso siya sa pagkamangha at napuno siya ng papuri para sa lugar na iyon. Matapos sabihin iyon ni Gian, ang lahat ay napuno ng higit na kagalakan at mga inaasahan. Naisip pa ni Alice sa kanyang sarili na magiging perpekto lamang ito kung maaari silang maging maswerteng makita ang isla para sa kanilang sarili. Sayang naman. Ngunit huwag masyadong panghinaan ng loob. Mga batang babae, susubukan kong dalhin kayo roon sa paglaon upang masilip natin ang tanawin ng isla. Gayunpaman, maaari lamang natin itong tingnan mula sa isang malayong distansya. Sambit ni Gian na may nakangiting ngiti sa labi. Mabuti yan. Ang mga batang babae ay tuwang-tuwa. Sa oras na ito, ang nangunguna at pinakamaluho ng mga cruise ship ay dumating na. Sina Gian, Alice, at ang natitirang mga batang babae ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pagsasalita ng malakas at simpleng humakbang lang sila sa gilid. O aking Diyos! Tingnan lamang ang kawani na nagtatrabaho sa mga cruise ship ng Taiscol Island. Lahat sila ay may suot na napakamahal na damit. Siyempre, mahal ang kanilang mga damit. Damit. Handa akong magtrabaho lamang bilang isang empleyado sa isa sa mga cruise ship din. Hindi mapigil ang sabihin ng isa sa mga batang babae. Sure sapat laging may mga tao na mas malaki pa at mas mahusay kaysa sa atin sa mundong ito. Bago ito, naisip ko na si Gerald ang pinakamagaling at pinakamagaling na tao. Napagtanto ko lang na nagkamali ako nang makilala ko si Gian at iminulat ko ang aking mga mata sa isang bagong mundo. Ngayon, nakasalamuha ko ang isang mas malaki at mas natitirang mundo ngayon. Lihim na naisip ni Alice ang pareho sa isang sobrang pagkainggit sa kanyang mga mata. Si Mila naman, malinaw din na gulat siya. Pumakbang din siya pabalik paatras habang nakatayo sa gilid. Hindi nagtagal dumating ang cruise ship. Mayroong higit sa 20 waitresses na bumaba mula sa cruise ship ng sunod-sunod.
Tumayo sila sa magkabilang panig ng daungan. Ang mga waitress na ito ay pawang bihis sa isang pamamaraan at estilo na medyo katulad sa mga aristocrat ng Europa noong nakaraang siglo. Pagkatapos nito, isang lalaking nasa edad na ang naglakad palabas ng cruise ship. Tila naglalakad sila papunta sa amin. Sigaw ng mga batang babae sa sarap. Si Alice naman pinigilan din ang hininga sa oras na ito. Kabanata 684. Pagkatapos nito, direktang dumaan sa kanila ng lalaking nasa edad na. Pagkatapos nito, dumating siya bago ang nagulat na si Mila sa isang magalang na pamamaraan. Miss Mila, pinanganak ako ng panganay na binibini upang kunin ka. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay yumuko ng malalim at magalang siya kay Mila. Tikas na alam niya kung paano ang hitsura ni Mila at kung saan siya naghihintay sa oras na ito. Piliin mo. Sunduin mo ako. Tiningnan ni Mila ang 12 ng mga cruise ship na nakadock at seryoso siyang natigilan. Ang kapatid na babae ni Gerald na si Jessica talagang mayaman. Oo naman, Miss Mila. Pumunta kami dito upang espesyal na sunduin ka ngayon. Humihingi ako ng paumanhin na panatilihin kang naghihintay ng mahabang panahon. Pagkarinig na narinig niya ng mga sinabi ng Katie Wala, ang batang babae na kinukot siya si Mila bago ito ay natigilan na ang kanyang bibig ay nakasabit ng malapad. Kanina pa niya siya pinagtatawanan at binibiro. Bilang isang resulta, wala lamang siyang pakialam sa cruise ship festival. Sa wakas naintindihan ni Gia na hindi katakataka kung bakit ang lamig at balewala sa kanya ni Mila kanina. Agad niyang naintindihan ang agwat sa pagitan niya at ni G. Crawford sa ngayon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting maloko para sa pagtatangkaring magpakitang gila sa harap ni Mila ngayon lang. Tungkol kay Alice, likas siyang hindi makapaniwala. Ikaw, bakit mo siya sinusundo at bakit mo ginagamit ang isang marangyang entourage upang kunin siya? Talagang nararamdaman ni Alice ang labis na pagkabalisa sa oras na ito. Hindi alintana kung si Mila ang kanyang karibal sa pag-ibig o isang imahinasyong kaaway lamang, walang sino man ang gugustuhin na ang kanilang kaaway ay maging mas malakas kumpara sa kanilang sarili. Bukod dito, sa oras na ito, si Mila ay napakalakas hanggang sa puntong ito ay ganap ng hindi maihahambing. Makakaapekto ito ng direkta sa mood ng isang tao. Ito mismo ang nararamdaman ni Alice sa sandaling ito. Sino si Mila? Siya ay kanyang sariling karibal sa pag-ibig at siya ay kasalukuyang kasintahan ng dating kasintahan. Gayunpaman talagang tumatanggap siya ng ganitong uri ng eksklusibong paggamot ngayon. Halatang pakiramdam na sobrang selos at inggit siya. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang tanungin ng diretso ang tagapangasiwa ng katanungang ito. Haha, ito ang aming batang Panginoon kasintahan ni G. Crawford. Kaya, natural na kailangang bigyan natin siya ng pinakamahusay at pinakapambihirang paggamot. Tungkol naman sa Katie Wala, sinasagot lamang niya ang mga katanungan ni Alice sapagkat sa palagay niya lahat sila kaibigan ni Mila. Boom! Gulat na gulat si Alice at namumutla ang mukha sa isang iglap. Ang bagay na talagang ayaw niyang marinig at ang bagay na pinakakinakatakutan niyang nangyari sa wakas. Hindi niya naramdaman ang sobrang pagkabalisa o pagkasabik ngayon. Ang dahilan kung bakit labis siyang sabik na kumpirmahin ang mga katotohanan ito sa tagapangasiwa ay dahil iniisip niya kung natatanggap ni Mila ang ganitong uri ng paggamot dahil kay Gerald. Kung sa bagay, ang pamilya ni Mila ay hindi gaanong kapanipaniwala. Gayunpaman, ano ang dapat niyang gawin kung dahil talaga ito kay Gerald noon? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Naramdaman ni Alice na parang mababaliw. Si G. Crawford ba na iyong pinag-uusapan, Gerald Crawford? Napakalakas mong kapangyarihan, kaya bakit binibigyan mo ng ganyang mukha si G. Crawford mula sa Mayberry City? Bakit? Si Alice ay kumikilos ng medyo hysterically sa oras na ito. Tama yan, miss. Si G. Crawford ay walang iba kundi ang aming batang Panginoon si G. Gerald Crawford. Ang islang ito ay binili ng nakatatandang kapatid na babae ni G. Crawford bilang lugar para makapagpahinga muna siya at magbakasyon. Sagot ulit ng Katie Wala. Ano? Ang nakatatandang kapatid ni Gerald ay ang napakalakas na taong klaseng tao sa buong mundo. Tandang padamdam. Ibig bang sabihin ay mabubuhay din si Gerald sa isla na iyon kung nais niya noon? Tanong ni Alice at namumula ang mga mata sa oras na ito. Tama iyan. Gayunpaman kung talagang nais ni G. Crawford na manirahan sa isang isla, maaari lamang siyang bumili ng ibang isla niya. Gayunpaman, ang maliit na halaga ng pera ay hindi maaaring maging nagkakahalaga ng 1 sentimo kay G. Crawford. Ano? Sa oras na ito, ang 5 batang babae na nakatayo sa isang hilera ay nakabuka ang kanilang mga bibig dahil sa pagkabigla. Tungkol kay Alice, naramdaman niyang parang hinihingal na siya. Naramdaman niya na makakaya lamang niyang tuluyang matanggal ang nararamdamang ito sa pamamagitan ng paglukso sa dagat at pagkalunod sa kanyang sarili hanggang sa mamatay.
Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ni Gerald ay hindi lamang G. Crawford mula sa Mayberry City. Kabanata 685. Pinagmasdan nilang umalis si Mila. Huminto na sa pagsasalita ang mga batang babae. Bukod sa labis na pagkainggit, mayroon ding bahid ng pagseselos sa kanilang mga mata. Si Alice lamang ang nagkaroon ng isang napakakomplikadong kalagayan sa oras na ito. Kung sa una pa lang ay nakatuon lang siya sa karakter ng isang tao. Kung ganoon ang kaso, pipiliin niyang makipagrelasyon kay Gerald noon. Kung tutuusin, hindi pa siya nagmamahal dati sa oras na iyon. Nais niyang makakuha ng isang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Naomi na ipakilala sa kanya ang isang lalaki. Tinawag pa siya ni Noemi ng gabi bago ang kanyang kaarawan upang makausap lamang siya tungkol kay Gerald. Alice, salubungin mo lang siya. Darating din siya para sa birthday party ko bukas. Paano kung may lalagay ito? Siya ay isang napaka-nakatuon at tapat na tao. Napakagwapo din niya. Kung sa bagay, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na umibig. Sa makatuwid, dapat kang maghanap ng isang matapat at mabuting tao upang mapigilan mo siya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay tiyak na magiging pinakamahusay na kandidato si Gerald. Tiyak na tretuhin ka niya ng mabuti. Paft. Ayos lang nun. Dahil nasabi mo na ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya, pagkatapos ay makikilala ko lang siya bukas pagkatapos. Hehe. Sa oras na ito, inaabangan talaga ito ni Alice. Sa katunayan, naramdaman pa niya na hindi ito magiging isyo kung mahirap si Gerald. Gayunpaman, pagkatapos na makilala sila at matapos marinig ang lahat ng nakakahiyang mga bagay na sinabi ni Danny tungkol kay Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang kanyang sarili mula sa paghamak at pagtingin ng masama kay Gerald. Naramdaman niya na kahit na kailangan niyang maghanap ng kasintahan, mas makakabuti siguro na makahanap siya ng mas mayamang kasintahan noon. Ang pananaw at pangunawa ni Alice sa pag-ibig ay nagsimulang magbago ng kaunti mula sa sandaling iyon. Sa makatuwid, talagang nakakasama niya si Gerald noon. At lahat ng pag-aari ni Mila ay magiging kanya na noon. Ang pera ay magiging isang hanay lamang ng mga numero sa kanya sa hinaharap. Nawala na sana lahat ng kahulugan. Hindi na niya kailangan pang makatipid ng anumang pera upang makabili ng anumang mga mamahaling kalakal sa hinaharap. Ngunit ito ay isang awa na walang ngunit. Huli na. Mahigpit na kinuyom ni Alice ang kanyang mga kamao at pakiramdam niya ay hindi nasisiyahan ng malalim sa loob. Alice, nakaalis na sila. Kaya, bakit hindi rin tayo umalis ngayon? Ang ilang mga batang babae ay nawala na ang kanilang interes na sumakay sa cruise ship. Kung hindi man, dapat ba silang sumakay sa cruise ship upang makita nila kung ano ang hitsura ng isla ng ibang tao? Hahaha. Iyon ang isla ng nakatatandang kapatid na babae ni Gerald, ngunit maaari lamang niya itong tingnan mula sa gilid. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inutil habang iniisip niya ito. Hindi ako magbibitiw sa kapalaran. Napatingin si Alice sa mga cruise ship na nawawala sa gabi habang lihim niyang pinapaalala ang sarili. Sa oras na ito, nakalapag na si Mila sa isla. Ang buong isla ay kasing marangya at engrandi tulad ng ginawa ni Gian. Mukha itong isang napakalaki at marangyang palasyo. Napakaganda at nakakagulat. Pumasok na siya sa estate ngunit kakailanganin niyang sumakay sa isang espesyal na kotse upang makarating sa kinaroroonan ni Jessica. Tumagal ng halos 30 minutong biyahe bago tuluyang makarating si Mila sa isang villa sa estate. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse. Bilisan mo at tingnan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking hipag. Gusto ko siyang makita. Ano ang bilasan? Darating na siya rito. Nang lumabas si Mila sa kotse, nakita niya ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang lalaki. Sinusubukan ng batang babae na agawin ang isang cellphone mula sa bata. Ang batang lalaki na iyon ay isang chubby na tao at nakilala na siya ni Mila dati. Wala siyang iba kundi si Yol. Oh, narito ang hipag. Nang makita ni Yol si Mila, dali-dali siyang tumakbo sa kanya. Kung sa bagay, lahat ng nangyari sa maghapon ay talagang kinakatakutan ni Yol na mamatay. Kabanata 686. Nagmamadaling tumango si Mila. Siya si Mila, girlfriend ni Godbrother. Tumakbo din agad ang dalagita kay Mila. Napakagat siya sa labi dahil sa kuryosidad habang nakatingin kay Mila pataas at pababa. Mukha siyang mga 18 taong gulang. Napaka-adorable niya at medyo maganda rin siya. Melinda ang pangalan ko. Kumusta, Mila? Sambit ni Melinda habang nakipagkamay sa Mila. Tila parang pareho silang may magandang impression sa bawat isa. Malinaw na hinahanap ni Jessica si Mila sa ilang kadahilanan. Kaya hindi masyadong sinabi sina Melinda at Yol at diretso na ring pumasok si Mila. Ang pinakamatandang dalaga ang kumuha kina Melinda at Yol bilang kanyang pagiging Diyos at kapatid. Nasa mas mahusay na kalagayan si Yol kumpara kay Melinda na medyo nakakaawa pa.
Inabando na siya noong siya ay 3 taong gulang at pinagtibay siya ni Miss Crawford at dinala siya pabalik. Mahal niya siya at labis na naiinis sa kanya. Si Melinda ay kadalasang napakamalikot ngunit talagang may napakabait na puso. Dali-daling ipinaliwanag ng Katie wala habang inaakay niya si Mila papasok. Pagkatapos nito, nakarating sila sa isang napakamaluho na silid ng pag-aaral. Kumatok sa pinto ang Katie wala. Pasok ka. Mag-isa namang naglakad papasok sa silid ni Mila. Nakita niya si Jessica na nakahiga sa isang recliner sa isang open-air rooftop na may isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatingin siya. Hello, Jessica. Pati ni Mila habang tumatango. Mila, hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon mo. Maaari mo lamang akong tretuhin bilang iyong sariling nakatatandang kapatid na babae. Kaya, bakit hindi tayo makipag-chat ng kaunti noon? Bukod dyan, ikaw ang kasintahan ng aking kapatid. Hindi mo ba naisip na obligado akong aliwin ka dahil sa relasyon mo sa aking kapatid? Umupo. Ibinaba ni Jessica ang kanyang baso ng alak bago siya tumayo. Pagkatapos nito, ngumiti siya ng bahagya habang nakatingin kay Mila. Sis, ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Mila. Kaya kahit na nakakuha ako ng ilang intel sa palagay ko mas mabuti pa rin na sabihin mo sa akin ang lahat ng personal. Kaya bakit hindi natin pag-usapan kung paano kayo nagkakilala ni Gerald noon? Sagot ni Jessica. Hindi maintindihan ni Mila ang mga hangarin ni Jessica at kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya simpleng sinabi niya kay Jessica tungkol sa kung paano niya nakilala si Gerald at pati na rin ang mga detalye ng kanilang mga karanasan na magkasama. Matapos makinig kay Mila, tumango lang si Jessica at sinabi, kaya, ibig mong sabihin na kayong dalawa ay hindi pa nakakaranas o dumaan sa anumang hindi malilimutang magkasama noon. Ganoon lang kayong magkakilala na pareho. Oo, pero sis, sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay ay ang magmahal ang dalawang tao kapag sila ay magkasama. Bakit kailangan nilang maranasan o dumaan sa ilang hindi malilimutang mga bagay na magkasama? Sa kaibahan, nararamdaman ko na ang bawat sandali kasama si Gerald ay hindi malilimutan dahil sa kung paano niya ako mahalin at dahil sa pakikitungo niya sa akin. Nang marinig ni Mila ang tanong ni Jessica, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng kapanatagan sa kanyang puso. Ito ay dahil diretsyong tumusok sa kanyang puso ang mga salita ni Jessica. Kung gayon, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isa pang tanong. Ikaw ay nasa isang relasyon kay Gerald. Kaya, naisip mo bang magpakasal kay Gerald sa hinaharap? Kung iyon ang kaso, naiisip mo ba ito ngayon o naisip mo na ito bago ito at pakiramdam na kapwa kayo ni Gerald ay nakalaan na magkasama mula pa sa simula? Tanong ni Jessica. Naintindihan agad ni Mila ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jessica. Kung siya lang ang nakasama ni Gerald upang makasama siya kung ganoon ay hindi masyadong pinag-isipan ni Jessica ang bagay na ito. Gayunpaman kung nais ni Mila na magpakasal kay Gerald at pagkatapos ay maging isang miyembro ng pamilyang Crawford, kung gayon ang mga bagay ay hindi na magiging simple. Bukod dito, natakot din si Jessica na si Mila ay nakipagrelasyon lamang kay Gerald dahil sa kanyang pera. Napakatalino mo rin na babae, Mila. Kaya, naniniwala akong naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dapat mo ring malaman na lubos na si Gerald ay maaaring maging napaka-auto at gullible pagdating sa relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Si Gerald ay nawawala sa maraming pag-ibig at pagmamahal noong siya ay bata pa dahil sa ilang mga patakaran at regulasyon sa aming pamilya. Kaya pakiramdam niya ay may kakaibang naantig tuwing ginagamot siya ng mabuti ng isang batang babae kahit na ito ay isang napakasimpleng kilos lamang. Gusto ko talagang alamin kung mahal ka ba talaga ni Gerald at gusto ko ring malaman kung ano ang gusto mo tungkol kay Gerald. Siyempre, depende iyon sa kung mayroon kang anumang hangaring magpakasal kay Gerald. Hindi na ako magtanong ng karagdagang mga katanungan kung pareho kayong walang balak magpakasal. Gayunpaman kung may balak kang magpakasal kay Gerald pagkatapos ay hihilingin ko sa iyo ang maraming mga katanungan pagkatapos. Ito ay sapagkat talagang maraming mga patakaran at regulasyon sa pamilyang Crawford. Ang mga patakarang ito ay masyadong mahigpit. Sa makatuwid kung minsan naiisip ko na mas mahusay na maranasan ang panandaliang sakit kaysa sa pangmatagalang sakit. Sagot ni Jessica. Sis, ibig mong sabihin na hindi kami magtatapos sa pag-aasawa ni Gerald sa huli. Naniniwala ka ba na nakipagrelasyon ako kay Gerald dahil sa pera? Tanong ni Mila. Nakangiti ng ngiti si Jessica bago niya sinabi, to be honest, yes. Sa pinakamaliit, batay sa ilang impormasyon na nakuha ko parang iyon ang kaso. Siyempre, alam ko din na mayroon kang isang natatanging pagkatao at karakter at hindi ka magsisinungaling kay Gerald. Gayunpaman, natatakot ako na hindi ka papayag ang aking mga magulang na magpakasal kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, nasaksihan mo lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo ng lakas at kapangyarihan ng pamilyang Crawford.
Sa makatuwid, naiisip mo kung gaano kalakas at maimpluwensya ang pamilya Crawford. Kaya, ang pamilyang Crawford ay may likas na paraan sa paggawa ng mga bagay at kanilang sariling mga alituntunin. Kabanata 687. Malinaw na naintindihan ni Mila ang sinusubukang sabihin sa kanya ngayon ni Jessica. Binigyan din siya ni Jessica ng isang napakalinaw na pahiwatig. Hindi mapigilan ni Mila na maramdaman na ang puso niya ay talagang nasa sobrang sakit sa sandaling ito. Orihinal na naisip niya na ang mga bagay ay magiging napakasimple at magtatapos siya na ikakasal kay Gerald at magagawa nila ang natitirang buhay nila ng magkasama noon. Gayunpaman sa pagtingin sa paraan nito tila ito ay ganap na imposible. Hindi sinabi sa kanya ni Gerald ang lahat dati. Sa makatuwid, naisip lamang ni Mila na siya ay isang napakamayaman at maimpluwensyang tao lamang sa Mayberry City. Ngunit paano maaaring malaman ng sinumang ordinaryong tao ang anumang bagay tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan at pinagmulan? Kaya, Mila, inaasahan kong maglagay ka ng ilang saloobin sa bagay na ito kapag bumalik ka. Dapat mong isipin kung paano mo isasagawa ang iyong relasyon kay Gerald at kung aling direksyon ang nais mong gawin sa relasyon na ito. Tinapik ni Jessica sa balikat si Mila bago niya sinabi, maaari kang manatili dito sa islang ito ngayong gabi. Dadalan ko ang isang tao para pauwiin ka bukas. Bukod doon makakapunta ka sa aking Taiscol Island kahit kailan mo nais sa hinaharap. Gayunpaman, Mila, may isang bagay na dapat mong ipangako sa akin. Ito ay patungkol sa bagay na nabanggit ko sa iyo dati. Inaasahan kong hindi mo sasabihin kay Gerald na pareho tayong nagkita ngayon. Tikas na tumango si Mila bilang sagot. Malinaw na talagang gusto talaga ni Jessica si Mila. Gayunpaman, wala ring magawa si Jessica pagdating sa ilang mga bagay. Ang tukoy na resulta ng pagtatapos ay ganap na nakasalalay sa reaksyon at desisyon ni Mila at Gerald. Sinabi lamang sa kanila ni Jessica tungkol sa bagay na ito ng maaga sapagkat mahal at inalagaan niya sila. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mila. Ilang beses na niyang naisip ang tawagan si Gerald. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang katotohanang palaging tinutulungan siya ni Gerald simula pa lang. Kung sa bagay, simula't huli ay wala na siyang nagawa para kay Gerald. Sa halip, si Gerald ang gumagawa ng lahat para sa kanya sa lahat ng ito. Ito ay ang parehong kaso ngayon. Hiniling ni Mila ang tulong ni Jessica kahit na nasa Hong Kong siya. Kung hindi man, hindi sana niya makitungo ang isang tulad ni Hallie ng mag-isa. Kung nais talaga niyang makasama si Gerald at gugulin ang natitirang buhay sa kanya, dapat malaman niya kung paano maging independyenta. Sa ganoong paraan, maibabahagi niya ang mga alalahanin ni Gerald at matulungan siya sa hinaharap sa halip na idagdag sa kanyang pasanin. Tahimik lamang na naalala ni Mila ang kanyang sarili. Kasabay nito, kakagaling lang ni Gerald sa kanyang kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tatawagin niya si Mila dahil naging ugali na niya itong gawin. Ang dalawa sa kanila ay hindi pa nakikipag-ugnay sa isa't isa sa 2 hanggang 3 araw ngayon. Magsisinungaling siya kung sinabi niyang hindi niya ito pinalampas. Gayunpaman, matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Gerald na kalimutan ito. Kung sa bagay, baka magalit pa si Mila. Ipapaliwanag lamang niya sa kanya ng personal ang mga bagay kapag tumungo siya sa Hong Kong sa loob ng ilang araw. Manatili din siya kasama si Mila sa Hong Kong ng ilang araw pagkatapos. Gayunpaman, gumawa pa rin ng pagkusa si Gerald na magpadala ng isang text message kay Mila upang sabihin sa kanya na magpahinga ng maaga at iba pa. Ang bagay ay naayos na at si Gerald ay makakapasok sa Salford University bukas bilang isang transfer student. Gagamitin niya pagkatapos ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mag-aaral ng paglipat upang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa batang babae. Ang universidad ay nagbigay din ng maraming pansin sa bagay na ito matapos malaman ang tungkol sa pagkatao ni Gerald. Siyempre, sinabi ni Gerald sa universidad na panatilihin ang isang mababang profile at hindi niya nais na isa publiko ng universidad ang bagay na ito. Kung sa bagay, hindi talaga siya transfer student. Para sa klase, si Gerald ay naatasan sa parehong klase ni Marvin. Si Marvin ay anak ng iligal na tour guide. Siya ay isang mabilog at matalinong binata. Nagpa-appointment si Gerald kasama si Marvin ng maaga sa umaga kinabukasan at sabay silang lumabas. Hoy, young master, ito ang ating universidad. Hayaan mo akong ipakita sa iyo sa paligid ng ating universidad ngayon. Hindi ako bata, Panginoon. You can just call me Gerald, sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. O sige, young master Gerald. Walang imak si Gerald. Pagkatapos nito, pareho silang nagtungo sa kanilang silid-aralan. Sa oras na ito, marami ng mga tao sa loob ng silid-aralan. Sa sandaling nakita nila si Marvin na humahantong kay Gerald papasok sa silid-aralan, alam agad ng lahat na ito ang transfer student na binanggit ng guro na opisyal na sasali sa kanilang klase ngayon.
Naghihintay din ang guro sa loob ng silid-aralan mula ng madaling araw. Gerald, inayos na ang upuan mo ng maaga. Pwede ka munang umupo, sinabi ng guro. Kabanata 688. Sa katunayan, nabanggit na ni Gerald na hindi na niya kakailanganin ng anumang espesyal na atensyon o pangangalaga mula sa unibersidad. Pagkatapos ng lahat, simpleng pupunta siya rito sa ilalim ng dahilan ng isang transfer student sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, halatang tumatanggap si Gerald ng ginustong paggamot. Nakaupo siya sa pwesto na diretso sa harap ng silid-aralan. Guro, hindi pagmamayari ang upuang iyon. Pag-aari ito kay Fabian. Bakit mo kailangan ibigay sa kanya ang pwesto ni Fabian? Tandang padamdam. Sa oras na ito, biglang tumayo ang isang batang babae at hindi nagtanong na nagtanong habang itinuturo kay Gerald. Isabel, dito lang lumipat si Gerald. Paano ka makakapagsalita sa ganitong pamamaraan? Makaupo lang muna si Gerald dito. Mag-aayos ako ng isa pang pwesto para kay Fabian pagbalik niya mula sa kanyang kompetisyon. Walang magawa na sumagot ang guro na may malaswang ngiti sa labi. Bakit? Tandang padamdam panipi. Nagpatuloy na nagtanong si Isabel ng balisa habang nakatitig kay Gerald sa galit at pagkasuklem. Isabel, ikaw ang kinatawan ng klase. Kaya, bakit ka nagsasalita sa paraang iyon? O sige, napagpasyahan na. Matapos magsalita ang guro, ngumiti siya kay Gerald bago lumabas ng silid-aralan. Pagkatapos nito, napuno ang klase ng pagbulong ng mga mag-aaral sa kanilang sarili. Karamihan sa kanila ay pinag-uusapan ang katotohanan na tila ba hindi gaanong masaya si Gerald dito at iba pa dahil nasaktan na niya ang kinatawan ng klase. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa pangkalahatan ay may kaugaliang manakot sa mga hindi kilalang tao. Ito ay totoo anuman ang sa paaralan o sa lugar ng trabaho. Kaya, lahat ay likas na nagpakita ng isang hindi maipaliwanag na pag-alit na pag-uugali kay Gerald, na ang bagong mag-aaral sa paglipat, na parang natatakot silang subukan at agawin ni Gerald ang mga bagay mula sa kanila pagkatapos pumunta dito. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Gerald ang lahat ng ito. Kung tutuusin, napakalinaw ni Gerald tungkol sa kanyang hangarin sa pagpunta dito. Sa makatuwid, natural na hindi siya magbibigay ng pansin sa ganitong uri ng walang kwentang bagay. Sinabi ni Isabel na maraming kakilakilabot at nakakasakit na mga bagay kay Gerald matapos siyang makaupo. Hindi mapakali si Gerald tungkol dito. Nang matapos na ang klase, may binulong si Isabel sa ilang mga kaibigan. Matapos sumulyap kay Gerald, Isabel at ang kanyang mga kaibigan ay sabay na tumungo sa banyo. Tulad ng para sa iba pang mga mag-aaral sa klase, wala sa kanila ang handang makausap si Gerald. Ginuukro, Gerald. Sa gitna ng lahat ng mga kamag-aral, si Marvin lamang ang nakakaalam na si Gerald ay may napakalakas at makapangyarihang background. Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Gerald na ibunyag ang kanyang totoong pagkatao, tatayo na sana si Marvin at ipaglaban si Gerald noong inaatake siya ngayon ni Isabel. Hindi mo kailangang seryosohin ang mga salita ng kinatawan ng klase. May mali sa kanya. Sa katunayan, may isang bagay na seryosong mali sa kanya. Sinabi ni Marvin, hahaha. Ayos lang siya nga pala. Ano ang problema sa kinatawan ng klase, Isabel? Tanong ni Gerald habang nakangiti-ngiti. Ubo. Sa gayon, paano ko ilalagay ito? Kung sasabihin kong snobbish siya at paninindigan ang tama, hindi iyon magiging tama. Gayunpaman, hindi rin tama na sabihin na hindi siya makasarili at pantay ang pakikitungo sa lahat. Tatayo lang siya para sa isang tao, at isang tao lang ang magagamot niya. Gayunpaman, hindi siya naglalagay ng anumang kahalagahan sa iba pa man. Halimbawa, kunin mo ako. Hindi pa niya ako pinapansin o ang iba pang mga lalaki sa aming klase. Sagot ni Marvin. Huwag sabihin sa akin na ang nag-iisa lamang na nagmamalasakit sa kanyang puso ay ang lalaking iyon na tinawag na Fabian. Sagot ni Gerald na may ngiti sa labi habang umiling na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, nakikita ni Gerald na natamo niya ang poot at hindi nasisiyahan kay Isabel sapagkat tila kinukuha niya ang pwesto ng taong ito na tinawag na Fabian. Iyon ang dahilan kung bakit sinimulan siyang i-target ni Isabel. Tama iyan. Wala itong iba kundi si Fabian. Ay nako, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Isabel. Tuluyan na siyang sinaktan ni Fabian at lubos siyang na-in-love sa kanya dahil lamang sa medyo mayaman at gusto ng magpakitang gilas ang pamilya ni Fabian. Sa makatuwid, si Isabel ay naging interesado kay Fabian mula pa noong unang taon at hinabol niya siya hanggang sa kanyang nakatatandang taon. Ang pinapahalagahan niya lang ay si Fabian. Hindi ka banggitin, may isang beses nang sinampal ni Isabel ang isa sa kanyang mabubuting kaibigan na lumaki kasama niya dahil lamang sa sinabi niya na si Fabian ay hindi mabuting tao. Labis nitong natigilan ang kaibigan. Kaya, maiisip mo lamang kung gaano nauhumaling si Isabel kay Fabian noon. Ito lang ang dahilan kung bakit kanya tinatrato ng ganito ngayon.
Kaya parang dapat kong iwasan siya sa hinaharap pagkatapos. Sagot ni Gerald na may malaswang ngiti sa labi. Kung sa bagay, nandito si Gerald upang maghanap ng iba at ayaw niyang magdulot ng gulo habang nandito siya. Habang kinakausap pa niya si Marvin, si Isabel at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik sa silid-aralan. Kabanata 689. Galit na naglakad si Isabel papunta kay Gerald habang ang mga kasintahan ay nagtagkasama. Inilagay ni Gerald ang kanyang backpack sa mesa sa oras na ito. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang babae na nakako ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Nagpanggap siya na parang walang nangyayari habang hinihila niya ang backpack ni Gerald at ibinagsak ito sa lupa. Sa parehong oras, ang isa sa iba pang mga batang babae ay nagmamadali at halatang sadya na apakan ang backpack ni Gerald. Oh, humihingi ako ng paumanhin, Gerald. Hindi sinasadyang natapakan ko ang iyong backpack. Marumi ito ngayon, dapat ko bang hugasan ito para sa iyo? Tanong ng dalaga habang nakatingin kay Gerald na may humihingi ng paumanhin na mukha. Malinaw na alam ni Gerald na sadyang ginagawa ito ng mga batang babae. Naiisip lang niya na malas talaga siya na nasaktan ng isang pangkat ng mga batang babae sa kanyang unang araw dito. Madali silang makakalaban ni Gerald. Gayunpaman, hindi dumating si Gerald dito upang magpakitang gilas. Sa makatuwid, hindi talaga mapakali si Gerald sa mga batang babae. Napailing lang siya ng may mapangiti na mukha habang sinasabi, "Salamat, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon." Matapos niyang magsalita, inunat ni Gerald ang kanyang kamay habang sinusubukan nitong agawin ang kanyang backpack. Hindi na kailangan. Paano natin ito magagawa? Isabel, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin noon? Tanong ng batang babaeng may mahabang buhok habang nakatingin kay Isabel. Madali lang yan. Matapos niyang magsalita, kumuha si Isabel ng isang bote ng tubig bago siya direktang nagbuhos ng tubig sa backpack ni Gerald. Marami sa kanilang mga kamag-aral ang nanood ng eksenang ito na naglalahad sa harap nila sa tuwa. Ito ay isang napakalupit na paraan para maipakita ni Isabel ang kanyang kapangyarihan at autoridad sa klase na ito. Ang pamilya ni Stella ay napakalakas sa Salford. Si Stella ay mabuting kaibigan din kay Isabel. Malinaw na sinusubukan ni Stella na makakuha ng hustisya para kay Isabel. Tama iyan. Malas talaga ang lalaking to. Ito ay simpleng mahusay. Hindi lang niya nasaktan si Isabel, ngunit nasaktan din niya si Stella. Magkakaroon ng magagandang palabas para panoorin natin sa hinaharap. Pinag-usapan ng mga kamag-aral ang bagay na ito sa kanilang sarili sa mahinang boses. Pagkatapos nito, tumingin si Stella kay Isabel na parang sinusubukan niyang patunayan ang kanyang punto. Tingnan mo, Isabel. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Pagkatapos nito, ang mga batang babae ay bumalik sa kani-kanilang mga upuan. Gerald, si Stella ay may isang matatag na pinagmulan ng pamilya ngunit sa palagay ko wala silang kasing pera tulad ng sa iyo. Bukod dito parang sadyang binubuli ka nilang lahat. Sinabi ni Marvin kay Gerald sa mahinang boses. Ngumiti si Gerald bago umiling at sinabing, "Okay lang." Matapos niyang magsalita, kinuha ni Gerald ang kanyang basang backpack bago ilagay ito sa windowsill upang matuyo ito. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Marvin na samahan siya sa banyo. Damn it. Hindi nga siya nagagalit pagkatapos naming gawin iyon sa kanya. Ang isa sa mga batang babae ay ganap na nagwawala para sa mga salita matapos makita na hindi galit si Gerald, at hindi man lang niya naramdaman na napahiya kahit na matapos ang kanilang ginawa. Sa halip, nakangiti pa rin siya na parang walang mali. Si Stella at Isabel ay nakaramdam din ng kaunting pagkabalisa. Sa oras na ito, magsisimula na ang kanilang magkasanib na klase. Matapos ang maikling sandali, tumungo agad ang lahat sa silid-aralan. Nagpanggap din si Gerald na magtungo sa magkasamang silid-aralan upang makasabay sa kilos niya. Hindi siya nagdala ng anumang mga libro kasama niya. Kapag ang lahat ay naglalakad patungo sa magkasamang silid-aralan, lahat sila ay masigasig na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Gayunpaman, pagkapasok nila sa magkasamang silid-aralan, biglang nagsara ang lahat at lahat sila ay tahimik na para bang naayos na nila ito ng maaga. Maging sina Stella at Isabel ay tuluyan ding natahimik sa oras na ito. Si Gerald ay nakikipag-chat din kay Marvin habang naglalakad papasok sa magkasamang silid-aralan. Nang tumingin siya sa harap ng silid-aralan, nakita niya na ang guro ay hindi pa nakakarating sa silid-aralan. Ngunit bakit ang bawat tao ay napakatahimik at may pag-uugali noon? Gayunpaman, tahimik na naintindihan ni Gerald ang dahilan ng tumingin siya sa unang hilera ng pinagsamang silid-aralan. Mayroong dalawang batang babae na nakaupo sa harap na hilera ng pinagsamang silid-aralan. Pareho silang maganda. Sa katunayan, si Stella at Isabel ay maaari ring isaalang-alang bilang napakagandang mga batang babae. Gayunpaman, mahuhuli sila kung ihinahambing sila sa dalawang batang babae.
Sa oras na ito, halatang napansin din ng dalawang batang babae ang tingin ni Gerald. Kabanata 670. Nang ang babaeng mas maganda ay itinaas ang kanyang ulo at nakita si Gerald, lumingon siya sa isang malamig at hindi nag-aalalang pamamaraan. Medyo nagulat ang ibang babae nang makita niya si Gerald. Itinulak ni Marvin si Gerald upang bigyan siya ng isang pahiwatig na ito na. Paano maaaring hindi sila makilala ni Gerald? Ang dalawang batang babae ay hindi lamang anumang ordinaryong dumadaan sa kanya. Ito ang may kakayahan at makapangyarihang mga batang babae na nakilala niya sa bundok ng araw na iyon. Iyon ang batang babae na medyo kamukha ni Keita. Gayunpaman, hindi natuloy si Gerald sa pagtitig sa kanila. Sa halip, kumilos ng walang galaw habang mabilis niyang binawi ang kanyang tingin. Umupo si Gerald sa isang hilera sa likuran ng dalawang babae kasama si Marvin. Maaari ba talaga siyang mula sa pamilya Fenderson? Habang tumitingin ito sa kanya, mas naramdaman ni Gerald na ang batang babae ay talagang kamukha ni Keita. Ang batang babae na nagngangalang Jasmine ay talagang napakalamig at mayabang. Napansin ni Gerald na kahit siya ay talagang maganda, parang hindi niya gaanong nailarawan ang labis na emosyon o ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang kanyang kasama ay tila naging mas aktibo at madaling lapitan. Nasisiyahan si Marvin na gumawa ng mga nakakatawang bagay at gumawa ng mga biro upang maakit ang pansin ng ibang tao sa kanya kapag nasa klase sila. Ang batang babae na iyon ay tumawa ng ilang beses dahil sa mga biro at kalokohang kilos ni Marvin. Sa lalong madaling panahon, ang unang dalawang klase ay natapos ng ganoon. Ang mga klase sa unibersidad sa pangkalahatan ay mabilis na natapos. Umalis din agad ang dalawang dalaga. Jasmine, sa tingin mo interesado sa'yo ang lalaking yon? Hihihi. Nang masagasaan namin siya sa huling pagkakataon, nakatingin din siya sa iyo ng direkta. Nang makita ka niya sa silid-aralan ngayon lang, nakatingin din siya sa iyo at nakatuon sa iyo ang tingin niya. Maaari kong garantiya na siya ay talagang in love sa iyo tulad ng lahat ng iba pang mga lalaki. Ang dalawang batang babae ay nagpatuloy na nakikipag-chat sa kanilang mga sarili habang naglalakad sila patungo sa itaas na palapag ng campus. Sa palagay ko nakatingin siya sa iyo sa halip. Namula si Jasmine sa hiya. Ito ay malinaw na siya ay napakasensitibo at nahihiya pagdating sa ganitong uri ng paksa. Maaaring hindi mo alam ito ngunit talagang nakatingin ako sa lalaki mula sa gilid ng aking mata sa panahon ng klase ngayon lang. Napagtanto kong si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ay kapwa sinusunod ka at lihim na nakatingin sa iyo. Ang Chubby Wadley na iyon ay nagtatago sa likuran upang silipin kami sa klase sa nakaraan. Ito ay simpleng perpekto ngayon. Mayroon siyang kasama na ganoon din ang ginagawa sa kanya. Alam ng mga batang babae ang pangalan ni Marvin ngunit nasanay na sila sa pagtawag sa kanya na Chubby Wadley. Kung alam ni Marvin na palaging ay biruin siya ng dalawang Diyosa kapag sila ay malaya, tiyak na pakiramdam niya ay sobrang nasa sabik. Hindi ako nag-aalala tungkol kay Chubby Wadley. Kung sa bagay, ang dahilan kung bakit sinubukan niyang lumapit sa aming dalawa sa nakaraan ay dahil lamang sa medyo may pagkausyoso siya sa amin. Pagkatapos nito, nang malaman niya na nasisiyahan kami sa kasiyahan, gusto lang niyang kumuha ng negosyo para sa kanyang ama na nagtatrabaho bilang isang gabay sa paglilibot. Kung sa bagay, hindi ganoon kadali ang maghanap buhay ang kanilang pamilya. Kaya si Chubby Wadley ay talagang isang napaka-filial na bata. Sagot ni Jasmine. Kaya sinasadya mong mas malakas ang pagsasalita mo minsan dahil lang sa iniisip mo na siya ay isang napaka-filial na bata. Tanong ng dalaga. Tumango si Jasmine. Sa totoo lang, medyo nag-aalala ako sa lalaking katabi ni Chubby Wadley. Hindi ko alam kung bakit ngunit binibigyan niya ako ng ibang-iba ng vibe at pakiramdam mula sa pinakaunang pagkakataong nakita ko siya. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag kung anong uri ng pakiramdam ang mayroon ako. Mindy, ganoon din ba ang nararamdaman mo? Ako paano ko may lalagay ito? Marahil ay kaunti lamang. Gayunpaman, halatang hindi ito seryoso tulad ng paglabas mo. Iniisip ko lang na dapat siya ay isang kawili-wiling tao. Sagot ni Mindy habang nakangisi. Sa palagay ko dapat tayo maging mas maingat. Hindi natin dapat isiping magdulot ng anumang pinsala sa iba, ngunit dapat din nating bigyan ng higit na kahalagahan ang pagtatanggol sa ating sarili. Napakahirap para sa amin na magkaroon ng oportunidad na ito na lumabas at mag-aral. Sa makatuwid, dapat tayong maging mas maingat at alerto. Ang sabi ng dalaga. Sige kung ganun, ako, Jasmine, tingnan mo. Parang si Chubby Wadley at ang lalaking iyon ang nasa likuran namin. Sinabi ni Mindy sa mahinang boses. Hindi namin kailangang pakialam sa kanila. Halika tayo at uminom. Matapos magsalita si Jasmine, magkasamang lumakad ang dalawa sa isang kafe. Gerald, tingnan mo. Hindi ba yon ang Diyosa? Mukhang kukuha sila ng kape. Hindi napansin ni Marvin at Gerald ang dalawang magagandang dalaga ngayon lang.
Napansin lamang ni Gerald ang dalawang dalagita nang banggitin sa kanya ni Marvin ang bagay na ito. Hehe, bakit hindi natin sundin ang mga ito sa kape upang masuri natin ang kanilang pag-uusap noon? Tanong ni Marvin. Sa palagay ko hindi ito magandang ideya. Paano kung napansin nila na pareho tayong sumusunod sa kanila? Hindi iyon magiging mabuti noon. Sagot ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Huwag kang mag-alala, Gerald. Hanggat ako ay nasa paligid, hindi nila malalaman o mapansin na kapwa tayo ay sumusunod sa kanila. Dati sinisiyasat ko ang kanilang pag-uusap sa nakaraan at hindi nila alam na ginagawa ko iyon. Hahaha, kumita ang aking ama ng maraming pera sa kanila dahil doon. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Halika, umalis tayo. Sambit ni Marvin habang tinatapik ang dibdib. Kabanata 671. Hindi sigurado kung ano pa ang sasabihin, sinundan lang ni Gerald si Marvin sa kafe. Fuck, talagang binubuntes nila kami. Pulong ng malamig at hindi malalapit na si Mindy nang makita si Marvin at ang kaibigan na pumasok sa kafe sa gilid ng kanyang mata. Mukhang kakailanganin kung siyasatin din ang background ng lalaking iyon. Pulong ni Jasmine na nakaupo sa tapat ng lamesa bilang kapalit. Hindi na kailangan iyon sa palagay ko. Sa paghusga sa kanyang hitsura na nag-iisa, tila siya ang matapat na uri ng tao. Alam mo, ang uri ng tao na agad na maglalabas ng katotohanan kapag siya ay tinanong tungkol dito. Kung tatanungin mo ako, sinasabi kong masyado kang sensitibo tungkol dito. Siguradong matatakot mo ang creep sa kanya tulad ng ginagawa mo sa lahat ng ibang mga lalaki. Ibig kong sabihin maging matapat tayo kung gaano karaming mga kalalakihan ang hindi tumakas patungo sa mga burol matapos silang makilala. At hindi ko rin pinag-uusapan ang mga sumusubok na manligaw sa iyo. Tumutukoy ako sa mga nagkaroon ng interes sa akin. At habang totoo na maaari na kaming lumabas upang mag-aral at makakuha ng degree at lahat, mayroon bang pagkakaiba sa pagitan natin at ng ibang mga kababaihan na nanatili lamang sa bahay? Tugon ni Mindy na parang hindi nasisiyahan. Hindi ako makapaniwalang sinabi mo talaga yan. Kung narinig iyon ni Lolo, siguradong sisigawan kanya ng walang duda. Sa katunayan, hindi ito maaayos na ipalagay na titigil din siya sa pagbabayad para sa iyong bayad sa pagtuturo. Alalahanin mo ang sinabi niya. Mayroon kaming mga kaaway na nagtatago sa likod ng bawat sulok kaya mas mabuti kang mag-ingat. Paalala ni Jasmine. Nakuha ko ito, nakukuha ko ito. Sa palagay ko tama ka. Tuldok-tuldok panipi. Pagkatapos nito tumigil lang sa pagsasalita si Mindy. Samantala, sina Gerald at Marvin ay nakaupo lang sa mesa sa tabi nila. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Gerald ang anuman sa mga ito. Malalim siya ay may pakiramdam na may isang bagay na pinaghiwalay siya sa mga taong ito. Sa katunayan, sinasabi sa kanya ng kanyang gut na iyon ang magiging sanhi ng kanilang nalalapit na pagtatalo. Gayunpaman, ang kumpiyansa ni Marvin na nag-iisa ay naging mahirap para kay Gerald na tanggihan ang kanyang alok. Habang ang kanyang tainga ay masigla, si Marvin ay nabigo ng mapagtanto niya na ang mga batang babae ay hindi nakikipag-chat sa lahat. Sa wakas, gayunpaman, sa wakas ay naririnig niya ang mga ito na nagsasabi ng isang solong parirala. Halika na. Pagkarinig niya nito, nanood si Marvin habang kapwa natapos ng natitirang kape ang dalawa sa mga batang babae bago tumayo at umalis sa kafe. Tulad ng dati, malamig ang bato ng mukha ni Jasmine. Gayunpaman sa oras na ito, nakatanggap si Gerald ng isang nakakainis na sulyap mula kay Mindy bago umalis ang dalawang batang babae para sa kabutihan. Wow! Talagang sinusuri ka niya, Gerald. Sinabi ni Marvin na totoong humanga. Nakakaawa naman. Hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataong marinig silang magsalita sa lahat. Ito ay halos hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Bakit nila piniling ibulong sa bawat isa sa oras na ito? Sumusumpa ako na naririnig ko ang normal na pagsasalita nila sa huling pagbuntot ko sa kanila. Dagdag ni Marvin na napabuntong hininga. Ano ang isang pagpapaulam-paimpol na tinapik ni Gerald ang balikat ng kaibigan habang umiling-iling sa pakikiramay. Ano man kung ang kanyang kutob ay tama kung gayon ang kanilang plano ay natuklasan na ng mga batang babae. Nakalulungkot talagang si Marvin ay tila ganap na hindi nito napapansin. Matapos maghiwalay ng mga paraan sa kanya, hindi man lang nag-abala si Gerald sa pagdalo sa kanyang mga panayam sa hapon, sa halip ay pipiliing umuwi. Nasa paligid iyon ang napagtanto niya na talagang kailangan niyang maghanap ng pagkakataong makipag-chat kay Jasmine. Habang iniisip niya ito, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Nagulat siya, nagpakita ng isang espesyal na numero ang caller ID. Ito ay isang tawag mula sa duo ng Drake at Tyson. Dahil bihira silang tumawag sa kanya maliban kung may tunay na emerhensya, agad na kinuha ni Gerald ang tawag. Ano ito? Ginoo Crawford. Kailangan mong umuwi kaagad sa instant na ito.
Ang ilang mga tao ay binubuntes ka at maaari ko lamang ipalagay na nalaman nila ang tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Sumagot Drake, tunog tila urgent. Panipi tuldok. Ha! Matapos marinig iyon, dahan-dahang sinubukan ni Gerald na tumingin sa likuran niya nang hindi ito masyadong halata. Gayunpaman, ang nakikita lang niya ay isang masikip na kalye. Nasa campus pa rin siya kung tutuusin kaya karaniwan ang mga pasyang tulad nito. Nasabi ng duo ng Drake at Tyson na siya ay natail sa pamamagitan ng paggamit ng napakasopistikadong aparato sa kaligtasan na palaging dinala ni Gerald. Sa pamamagitan nito, na-monitor nila ang kanyang paggalaw at inalerto siya sa anumang mga natukoy nilang kakaibang katangian. Nagpadala ako ng ilang mga kalalakihan, G. Crawford. Mangyaring pigilin ang pagtagal sa labas. Roger. Sagot ni Gerald bago tumambay. Pagkatapos ay agad siyang sumakay ng taxi upang umuwi. Naging maingat siya na hindi ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa sinuman, tama ba? Sino sa mundo ang maaaring magbuntot sa kanya? Kuya, ang bata ay nadulas. Panipi. Kabanata 672. Ang tinig ay nagmula sa isang binata na bahagi ng isang pangkat na binubuo ng katulad na may edad na mga tao. Lahat sa kanilang lima ay nagtamo ng pantay na malamig at nakamamatay na mga titig habang nakatayo sila sa loob ng dagat ng mga tao. Bakit lahat kayo nakatayo pa doon? Sundan mo siya, sigaw ng isa sa mga binata na tila pinuno ng pangkat. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng kanilang susunod na paglipat, napagtanto ng pangkat ng lima na napalibutan na sila. Hindi nagtagal ay naganap ang isang away at naganap ang kaguluhan na pumipigil sa kanila na magpatuloy sa kanilang misyon. Fuck off. Galit na ungol ng pinuno habang itinatabi ang hindi kilalang mga salakay, desperadong sinusubukang takasan ang kaguluhan. Sa oras na sa wakas ay napalaya niya ang kanyang sarili, wala na si Gerald kung saan makikita. Galit na galit pinuno ng grupo pagkatapos ay nagsimulang stomp ang kanyang paalaban sa kalsada ng Alcatran upang bitawan ang kanyang pagkabigo. Tulad ng nangyayari, sa loob ng isang manor na nakatago sa paningin ng publiko, isang grupo ng mga teenager ang lumapit sa isang mayordoma bago tanungin ng isa sa kanila, nasaan ang batang may bahay? Nasa dojo siya, sagot ng mayordoma. Matapos masagot ang kanilang katanungan, ang pangkat ng 12 ay nagsimulang magtungo roon. Samantala, abala si Jasmine sa sparring ng iba sa dojo. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang nakapusod at isinalin niya ang isang malutong puti, martial arts robe. Ang mga kalaban niya ay 7 binata na karaniwang nagmimisyon kasama ang 5 iba pa na ipinadala upang habulin si Gerald. Kahit na malinaw na mas marami siya, si Jasmine pa rin ang gumagawa ng halos lahat ng pambubugbog. Naruroon din si Mindy kahit na simpleng nangangalot siya ng chips ng patatas habang paminsan-minsang pinapalakayan si Jasmine habang nagpapatuloy siya sa pagsuntok sa hangin mula sa kanyang mga kalaban. Napapabuti ka pa nito, batang ginang. Sa paghuhusga sa kung gaano kabilas ang iyong pag-unlad ay malapit na, sa palagay ko ay wala na akong maituturo sa iyo. Sinabi ng kanyang Panginoon na nagmamasid sa kanyang spar sa simula pa lamang. Sa sandaling natapos ang pangungusap ng Panginoon, ang pangkat ng 12 mula kanina ay dumating sa dojo. Nang makita si Jasmine, lahat ng 12 sa kanila ay yumuko ng magkasabay. Ang lahat ng mga kabataan sa dosenang iyon ay mga kilalang kampyon sa buong mundo sa taekwondo at karate. Lahat sila ay masters din ni Jasmine. Ha, ikaw ay masyadong mapagpakumbaba. Tungkol sa 7 sa iyo, magpatuloy at magpahinga ka muna. Napakalakas mo naman, di ba? Sa kabila ng malubhang dami ng bilang na kaya mo pa ring lumabas sa tuktok. Sana maging kasing lakas ko. Bulalas ni Mindy. Sa gayon, sinubukan ko kayong matuto sa akin. Tulad ng nakagawian, gayon paman, ikaw ay masyadong tamad na kahit nasubukan sa una. Sagot ni Jasmine na may nakangiting ngiti. Manalo ka, pero syempre hindi ako sa isasanay tulad mo. Pagkatapos ng lahat, sa palagay ko mas akma ako sa pagiging tahimik at inosenteng maliit na batang babae. Dagdag pa, hindi tulad ng mayroon akong antas ng tibay. Gayunpaman, mas nakakatuwa kung paano ka magmukhang isang walang pagtatanggol na dalagita sa pagkabalisa kapag ang mga lalaking iyon mula sa dati ay halos hindi ka nakapatong sa iyo. Pinapaalala nito sa akin kung paano mo pinulbos ang mga ibabang bahagi ng mga mag-aaral noon. Sabi ni Mindy sa pagitan ng hajihikan. Hoy, hiningi nila ito. Tama na, ayoko ng pag-usapan yan. Habang patuloy na nakangiti si Mindy, binalingan niya ang tingin sa 5 binata na kakapasok lang sa dojo at ngayon ay nakatayo sa gilid ng singsing. Anong problema? Tanong niya. Batang dalaga. Nabigo kami sa aming misyon. Inihayag ang pinuno ng grupo. Nabigo. Well, hindi ko masabi na nagulat ako. Ilan lang ba sa mga misyon ang nagawa ng 12 sa inyo na nakompleto hanggang sa puntong ito? Sagot ni Jasmine habang nakatingin sa 7 iba pa na pinagkalaban niya kanina.
Mayroon kaming isang matibay na dahilan kung bakit kami nabigo sa oras na ito. Habang hinahabol namin siya, isang grupo ng kalalakihan ang sumalakay sa amin. Sa oras na sa wakas ay nagawa naming makatakas sa gulo, ang target ay umalis na sa isang taxi. Paliwanag ng binata sa medyo desperadong boses. Hahaha, ayos lang. Sa totoo lang, inaasahan kong lahat kayo ay mabibigo pa rin. Pati si Jasmine. Sa totoo lang iniisip ko na sobrang iniisip mo ito. Sinasabi ko sa iyo, ang taong iyon ay simpleng kaibigan ni Marvin. Marahil ay natagpuan ka lamang nila na hindi ka kapani-paniwala na kaakit-akit kaya't wala akong nakitang dahilan para mapunta ka sa kanya ng buong Sherlock. Bukod dito, gusto kong kausapin din si Marvin. Hindi mo man lang naglakas loob o sinasabi ko kay Lolo na patuloy kang nakikipag-usap sa mga random na tagalabas. Mababasehan ka sigurado kapag nangyari iyon. Galit na sigaw ni Jasmine. Mabuti, nagbibiro lang ako, okay. Tugon ni Mindy. Ano man sa ngayon, dapat lang ninyong pahintulutan ang problema. Hindi na kailangang gumawa ng isang kaguluhan sa mga ito. Sagot ni Jasmine. Naiintindihan, batang mistress. Sinusumpa ang kanyang mga labi pagkatapos ay lumakad si Mindy sa trash can upang itapon ang kanyang kalahating tapos na bag ng mga potato chips. Napansin ito, simpleng umiling si Jasmine habang papalapit sa nagtatampo na batang babae. Anong problema? Totoo bang galit ka dahil lang sa pagsigaw ko sa iyo? Hindi ako. Medyo nabigo lang ako. Bakit hindi ako maaaring maging katulad ng iba? Ang creep na ito ay nangyayari mula noong bata pa kami. Bakit lang? Sabi ni Mindy habang nagsisimulang luha ang mga mata niya. Nang marinig niya ang mga salita ni Mindy, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Jasmine nang maalala ang kanilang pagkabata. Kabanata 673. Jasmine. Mindy. Saan kayo pupunta? Sigaw ng isang matandang medyo malamig. Lalabas kami upang maglaro, Lolo. Hindi ikaw. Pareho kayong bumalik dito kaagad sa sandaling ito. Ang mga batang ito ay hindi dapat umalis sa bahay kahit na isang solong hakbang. Nilinaw ko ba ang aking sarili? Sigaw ng matanda habang nakabelang ang tingin sa ilang mga lingkod. Naiintindihan, Master. Ngunit bakit, Lolo? Bakit ang iba nating mga kaibigan ay maaaring lumabas upang maglaro? Bakit hindi namin magawa ang pareho? Gusto naming pumunta sa kindergarten at magsaya kasama ang aming mga kaibigan. Sagot ni Jasmine na nasa edad 6 na noon. Sa kabila ng kanyang murang edad, nagsisimula na siyang magtanong sa mga desisyon ng kanyang lolo. Ang tanging tugon na natanggap niya, gayunpaman, ay isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nahit si Jasmine. Mahal na mahal sila ng kanilang lolo. Bukod sa mga bituin at buwan, gagawin niya ang makakaya upang mabigyan sila ng anumang nais nila. Sa lahat ng katapatan, sina Mindy at Jasmine ay biniyayaan ng pinakadakilang regalo na inaasahan ng sinumang bata. Gayunpaman, lahat ng iyon ay nagkakahalaga. Mula nang ipanganak, ipinagbawal sa kanila ang pakikipag-ugnay sa labas ng mundo. Sa sandaling sa wakas ay naramdaman niya ang epekto ng sampal, ang batang si Jasmine ay maiiyak na. Ang sampal ay mananatiling sariwa sa kanyang memorya na pumipigil sa kanya mula sa pag-iwan ng bahay sa loob ng ilang mga taon. Gayunpaman, ang panlabas na mundo ay napakamistiko at puno ng mga kababalaghan. Maya-maya, gumaling sa kanya ang kuryosidad niya. 12 taong gulang siya at sa wakas ay tinangka nilang mag-sneak na lumabas muli upang silipin ang mundo na lampas sa compound ng kanilang bahay. Ang kanilang plano, gayunpaman, ay natuklasan ng lolo. Nung araw na iyon nang maglabas ang lolo ng mahigpit na panuntunan na nakita ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pagiging 12 pa lamang, si Jasmine ay hinaampas niya ng walang awa. Grabe ang litigo niya na sa oras na tapos na ang kanyang lolo, nahati ang balat sa kanyang likuran at dumudugo siya ng malubha. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay pantay na parusa para sa kanyang lolo, ang matanda ay halos pinapayagan ang kanyang sarili na maluha ang luha ng kalungkutan habang nagpatuloy sa paghagupit sa kanyang minamahal na apo. Panipin tuldok. Nais ka ni lolo na lumabas upang maglaro din. Ngunit kailangan mong tandaan kung sino tayo. Mayroon kaming mga kaaway saan man. Mangyaring maunawaan na ang ginagawa ko ay para sa iyong sariling kabutihan. Bakit hindi kayong mga bata maintindihan yan? Sa araw na ito, ang mga galos mula sa parusang iyon ay nanatili sa likod ni Mindy at Jasmine at sila ang magpunta sa kanila magpakailanman, isang palaging paalala sa mga anino ng kanilang pagkabata. Nitong si Jasmine at Mindy ay nasa sapat na gulang at nagkaroon ng mas karaniwang kahulugan tungkol sa kung paano gumana ang mundo nang sa wakas ay pahintulutan sila ng kanilang lolo na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa kabila ng mga pader ng bahay. Sa wakas ay nakakakuha sila ng isang pagkakataon upang makita ang labas ng mundo. Siyempre, may isang gininto ang tuntunin doon.
Hindi sila pinapayagan na makipagkaibigan sa anumang mga tagalabas. Sa makatuwid tulad ng marami sa iba pang mga Fenderen, ang dalawang batang babae ay may isang hindi kumpleto na pagkabata at ang simula ng kanilang buhay ay naiwan na ganap na nababagabag. Ito ang lahat ng kasalanan ng kaaway na patuloy na binabanggit ng kanilang lolo. Kahit na patuloy niyang binibigyang diin ang mga peligro na inilagay ng kanilang kaaway, hindi kailanman sinabi ng kanilang lolo sa alinman sa mga batang babae kung ano ang totoong nangyayari. Dahil siya ay mapag-isipang lalaki, siya ay pinapalagay na hindi nila kailangang abalahin ang kanilang sarili sa issue dahil pareho silang mga batang babae. Dahil doon naramdaman ni Jasmine na sobrang mapait sa buong bagay. Bakit hindi sila pinayagan na malaman? Kung kailan ang kanilang pagkabata ay naalis na sa kanila tulad ng sa dating mga lalaki sa pamilya. Hindi ba't pinayagan lamang silang magkaroon ng isang aktwal na pagkabata noon? Ang kanyang kasiyahan ay pinagsumikap siyang maging mahusay sa bawat aspeto na naiisip niya. Nais niyang patunayan na hindi siya gaanong karapat-dapat kaysa sa isang lalaki. Bumalik sa kasalukuyan, huminga ng malalim si Jasmine bago tumingin kay Mindy. Tama na, Mindy. Hindi na kailangan upang tumingin tayo sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, mas mahusay tayo sa mga posisyon ngayon. Oo, alam ko si Jasmine. Alam ko kung paano mo kinamumuhian ang kaaway kaysa sa dati na magagawa ko. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, balang araw ay magbabayad sila sa kanila para sa lahat ng pagdurusa na pinagdaanan nila tayo. Pasigaw na sigaw ni Mindy. Talagang gagawin namin. Bagaman hindi pa rin nais ng lolo na sabihin sa amin ang totoo tungkol sa kalaban, matagal na kaming naghahanda para sa araw na iyon. Ang araw na iyon ay tiyak na darating sa lalong madaling panahon. Sagot ni Jasmine sabay tapik sa balikat kay Mindy. Kinabukasan dumating si Gerald sa kanyang silid-aralan at nalaman na si Isabel ang unang taong nakikita niya. Upang maging matapat siya ay tumingin medyo disente. Ang init ng ulo niya ang pinakanagpalayo sa kanya. Gayunpaman tila siya ay nasa isang mabuting kalagayan ngayon kahit na nagbibiro sa ilang mga kaibigan niya. Sa oras na nakita niya si Gerald, gayunpaman, iginala niya ang kanyang mga mata bago tumayo. Marvin at Gerald, anong pagkakataon? Kapwa mo dapat nakita ang cart na puno ng botelya ng tubig patungo sa itaas, tama ba? Para sila sa aming klase kaya't pareho kayong dapat na ilabas ang mga ito para sa amin. Narinig yun, ang natitirang mga kamag-aral ay hinihimas ang kanilang mga labi, subukang pilit na hindi ngumisi. Naturally, medyo naiinis si Gerald dito. Alam na alam niya na sinusubukan niyang hilahin ang isang kalokohan sa kanila. Si Marvin mismo ay mahirap na gumawa ng anumang pagsisikap upang maitago ang kanyang pangangati. Bakit tayo lang? Walang paraan sa impyerno na tayong dalawa lamang ang makakataas ng lahat ng iyon sa hagdan. Patawarin mo ako. Sinabi niya, hindi natin maiangat ang lahat ng iyon sa hagdan. Sabi ni Gerald habang inuulit ang sagot ni Marvin. Kabanata 674. Pagkasabi nun pumunta na siya sa table niya upang umupo. Halos sumabog si Isabel sa galit matapos marinig ang kanilang mga naging kasagutan. Ang kanilang paghiganti ay ganap na hindi inaasahan. Lalo na galing kay Gerald. Siya ay naging tinak sa kanyang tagiliran mula pa sa simula. Ang kanyang pag-aatubili na sundin ang kanyang pagtawad ay katulad ng pag-apak sa isang landmine. Paano niya hinahamon ang pagmamalaki sa harap ng lahat? Asar na asar siya na agad niyang itinapon ang kanyang tumbler sa direksyon niya. Sa kabutihang palad, ang mga likidong nilalaman nito ay nagawang magwisik lamang sa sahig sa harap ng kanyang mesa. Ulitin mo ulit yan sa mukha ko. Ipagpatuloy mo. Hinahamon kita. Pasimpleng napatingin si Gerald sa fumang girl. Sa huli siya ay isa pang nasira na nasa itaas na klase na batang lalaki na inakalang umiikot sa kanya ang buong mundo. May kasiyahan. Masasabi ko ng 10 beses pa kung kailangan mo ako. Makinig ng mabuti ngayon, ayaw mong makaligtaan mo ito sa oras na ito. Sinabi ko na hindi namin maiangat ang lahat ng iyon sa hagdan. Ano pa ang gusto mo sa amin? Sagot ni Gerald, kitang-kita ang pangangati sa boses nito. Kung sa bagay, nasanay na siya sa pakikitungo sa mga ganoong tao. Pagkarinig niya sa kanyang tugon, sumugod kaagad si Isabel palabas ng silid, may lumalabas na usok sa tainga niya. Si Stella, na nagmamasid sa kanilang buong pakikipag-ugnay, ay agad na binaril ng isang nakasisilaw na kamatayan kay Gerald. Tapos na ang lahat sa atin ngayon. Tiyak na nakukuha ni Isabel ang ilang mga tao na talunin tayo sa sandaling ito. Sinabi ni Marvin, ang kanyang tinig nagpapahiwatig na siya ay sandali ang layo mula sa basa ng kanyang pantalon. Tulad ng pag-aalaga ko, hindi ako natatakot sa kanya. Sagot ni Gerald habang sinusubukan nitong pakalmeyan ang kaibigan. Narinig ko na ang pinsan niya ay mula sa sports team. Medyo masama siya as. Dagdag ni Marvin, nanginginig ng malakas ang kanyang boses.
Si Gerald mismo ang nag-iisip na ito ay masyadong maaga sa laro para mawala siya sa cool. Kailangan niya ng isang paraan upang may redirect ang lahat ng galit na ito upang mapanatili niya ang isang malinaw na ulo. Kung nagpapadala talaga siya ng ilang mga tao upang bugbugin siya, marahil iyon ang kanyang pinakamahusay na pagkakataong ilabas ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng pagkatalo sa creep sa kanila. Hindi nagtagal bago marinig ang kulog ng maraming mga yabag na tumatakbo sa pasilyo. Nang buksan ang pinto ng klase, isang grupo ng kalalakihan ang sumabog. Nagawa talaga ni Isabel na lumikom ng maraming bilang ng mga underlay. Talagang tinipon niya ang mga tao upang talunin sila. Alam kong hindi papayag si Isabel na hindi makalayo si Gerald. Mukhang magkakaroon kami ng isang libreng palabas. Sabi ng isa sa mga mag-aaral sa klase. Ang ate mo ay kapatid ko rin, kapatid. Sino ang maswerteng bastard na mabubugbog ngayon? Angal ng isang lalaki habang nakatayo sa harap ng klase habang iniskan ang mukha ng lahat ng mga mag-aaral. Mukhang kausap niya ang kapatid ni Isabel na humakbang sa harap ng grupo sa mga oras na iyon. Tila pinuno ng grupo ang kanyang kapatid. Ay sus, ang tangkad at gwapo niya. Napasigaw ang ilan sa mga kasalukuyang batang babae habang pinagmamasdan ang pinuno ng grupo. Kinikilala ko siya. Habang siya ay bagong inilipat na mag-aaral, narinig ko na ginagalang siya ni Wyatt. Habang patuloy ang pagbulong ng mga dalaga sa kanilang sarili, itinaas ni Isabel ang isa niyang naka-cross arm at tinuro si Gerald. Warren, Wyatt, iyon ang bastard na sinasabi ko. Sigaw ng galit na babae. Narinig iyon, tumayo si Gerald mula sa kanyang kinauupuan, pansamantala lamang itong nagyayelo nang sa wakas ay binigyan niya ng pansin ang mukha ng pinuno ng grupo. Ang pinuno ay pantay kasing natigilan tulad ni Gerald. Warren, Gerald. Ganap na nagulat si Warren. Pagkatapos ng lahat siya, si Maya, at ilang iba pang mga batang babae ay naipadala dito sa pagkukubli ng mga mag-aaral na lumilipat upang sumailalim sa isang misyon. Ngunit bakit nandito si Gerald? Ito ay simpleng walang kahulugan. Nakikita kong gulat ang gulat ni Warren pagkatapos ay nagtataka si Wyatt na nagtanong, Kilala mo ba ang lalaking iyon, Warren? Si Isabel mismo ay nagsimulang kabahan. Kung kapwa sila pamilyar sa isa't isa, nangangahulugan ba ito na makakalayo si Gerald sa scot-free sa oras na ito? Sa isang paraan, ipagpalagay ko. Sagot ni Warren. Malinaw na hindi papatulan ni Warren si Gerald anumang oras kaagad. Kung sabagay, alam ni Gerald ang tunay niyang pagkatao. Kung inilabas ni Gerald ang impormasyong iyon, tiyak na gagawin siya. Ano pa, si Maya at ang iba pang mga batang babae ay nasa paaralan din. Damn it, bakit nangyari ito? Napaisip si Warren sa sarili. Anong pagkakataon? Halika na, Gerald. Tayo at ako ay magkaroon ng kaunting chat ng pribado. Sabi ni Warren. Kabanata 675. With that, pareho silang lumabas ng classroom. Akala ko nandito ka sa bakasyon. Manalangin sabihin bakit ka ginagawa sa universidad na ito. Upang makakuha ng edukasyon syempre. Sa totoo lang, dapat na itatanong ko sa iyo ang katanungang iyon. Anong ginagawa mo dito? Sagot ni Gerald. Bagaman hindi sila partikular na nagtataglay ng anumang galit sa bawat isa, hindi gustong-gusto ni Warren ang pagiging paligid ni Gerald at pareho ang naging kabaligtaran. Dahil pinag-uusapan na natin ito, lilinuin ko lang sa iyo ang mga bagay ngayon. Para sa mga nagsisimula, hindi lang ako ang nandito. Si Maya at ang ilan pa ay sumama sa akin. Hindi ko masabi sa iyo kung ano ang eksaktong ginagawa namin dito, ngunit kung alam mo kung ano ang pinakamahusay para sa iyo, mas mabuti mong panatilihing masikip ang iyong bibig pagdating sa amin. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi maihahayag sa ilalim ng anumang mga pangyayari. Ito ang una at pangwakas na babala sa akin, kaya mas mabuti mong alalahanin iyon. Kapag natapos na siya sa kanyang paliwanag, tumalikod si Warren bago lumayo kay Gerald. Siguro nandito sila dahil sa isang misyon. Not that I really cared, naisip ni Gerald sa sarili habang tumatawa ng mapait habang umiling. Pagbabalik pa lamang niya sa klase, naramdaman niya ang isang paghila sa kanyang manggas. Nang bumalik siya upang tumingin, napansin ni Gerald ang isang medyo mahiyain na batang babae, maamo na nakahawak sa kanyang manggas. Sa kabila ng pagiging mahiyain, medyo mahigpit ang hawak niya sa kanya. Hoy dyan, gwapo. Kasalukuyan kaming nangongolekta ng mga donasyon para sa charity. Hindi alintana kung magkano ang ibibigay mo, hindi kami magrereklamo. Sinusubukan lamang naming tulungan ang mga bata sa kanayunan na hindi kayang magbayad para sa kanilang edukasyon. Nang makita na siya ay nagboboluntaryo para sa isang walang pag-iimbot na kadahilanan, si Gerald ay masama ang pakiramdam kahit na iniisip na tanggihan siya. Ano pa, halatang nakikipaglaban siya sa kanyang pagkamahiyain upang makaalakam lamang ng mas maraming pondo para sa kawang gawa. Ang pera ay hindi gugugol din na masayang.
Katulad ng Scott Howe Elementary, ang paaralang itinayo niya mismo, ang pera ay gagamitin para sa isang mabuting layunin. Tiniyak na ang pagbibigay ng donasyon ang tamang gawin pagkatapos ay tumango siya sa tuwa ng dalaga. Magkano ang gusto mong ibigay? Tanong ng batang babae na nahihiya. Sa sandaling iyon, ilang iba pang mga batang babae na nagtatrabaho rin bilang mga voluntaryo ay nagsimulang dumapo sa kanya. Napansin nila na ang isa sa kanila ay nakakuha ng isang tao upang magbigay ng donasyon, kaya lahat sila ay may maliwanag na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pumunta tayo na may 50,000 dolyar. Sagot ni Gerald na may chuckle. 50,000. Ang lahat ng mga batang babae ay pantay na nagulat sa kanyang tugon. Ang mga kampanyang donasyon tulad nito ay karaniwan sa lahat ng mga pamantasan. Karaniwan silang naglalayo na tulungan ang mga mahihirap na mag-aaral na naninirahan sa kanayunan. Ang nasabing mga kampanya ay nagkamit upang makakuha ng isang suporta, at ang karamihan sa mga mag-aaral mula sa universidad na ito ay katulad na handang makibahagi sa pagbibigay para sa isang mabuting layunin. Habang ito ay totoo, ang karamihan ng mga mag-aaral ay magiging handa lamang na magbigay ng isang pares ng mga pera sa pinakamahusay, ang karaniwang trend ay mas mababa sa $100 bawat donasyon. Hindi naman sa nagrereklamo sila. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iisip ang mahalaga. Gayunpaman, upang isipin na ipinakita sa kanila ngayon ang isang $50,000 na donasyon. Ang mga batang babae na ito ay nagtatrabaho ng husto upang mangolekta ng mga donasyon para sa hindi bababa sa kalahating buwan ngayon. Ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataong nakilala ang isang mapagbigay na mag-aaral. Mister, seryoso ka ba talaga sa pagbibigay ng $50,000? Halos hindi makapaniwala ang mga batang babae sa tainga. Tumawa lamang si Gerald bilang tugon habang inilabas ang kanyang credit card, handa nang magbigay ng kanyang donasyon. Nang maipakita sa kanya ang makina ng transaksyon, sinimulan ni Gerald ang pagpindot sa mga pindutan nito nang walang kahit kaunting pag-aalanggen. Isang resibo para sa isang transaksyon na $500,000. Inihayag ang makina sa isang robotic na boses. Panipi tuldok. Ang mga panga ng lahat ng mga batang babae ay nakasabit ngayon. Creep, sabi ni Gerald, pantay kasing gulat. Dahil sa nararamdamang higit siyang pilantropiya nitong mga nagdaang araw, tunay na nais niyang magbigay ng $50,000 na ipinangako niya. Hindi niya kailanman pinapangarap na hindi niya sinasadyang maitulak ang labis na zero sa transaction machine. Ito ay isang pagkakamali sa kanyang ngalan. Sinisisi niya ito sa kanyang laging pagkahumaling kay Jasmine ng huli. Habang hindi niya eksaktong inisip ang pagkakamali, kailangan pa rin niyang mapanatili ang isang mababang profile sa pamantasan. Sir, parang nagkamali ka. Pupunta ako agad na gawin ang mga kinakailangang kaayusan. Ibabalik namin ang labis na halaga sa iyong account sa lalong madaling panahon. Baka malaya ka mamayang hapon. Kailangan namin pumunta sa pangunahing tanggapan upang harapin ito dahil kakailanganin nila ang iyong pirma upang aprobahan ang pag-refund. Humingi ng paumanhin ng husto sa isa sa mga voluntaryo. Magiging abala yan. Alam mo kung ano, kunin mo lang. $500,000 ito, sabi ni Gerald habang umiling. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng $500,000 at $50,000 sa kanya. Ito ay isang solong digit lamang. Ang mga voluntaryo ay natigilan sa pagsasalita sa kanyang kilos ng labis na pagkabukas palad. Pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald upang tandaan ang kanyang pangunahing at klase. Isusulat pa lamang niya ang pangalan ni Marvin, nakita niya ang isang pangkat ng mga tao na papalapit sa kanya na may mga camera at recorder ng boses sa kamay. Tila sila ay isang reporter ng ilang uri. Dapat ay napunta sila rito matapos marinig kung magkano ang naibigay niya sa charity. Ang kanilang biglaang hitsura ay gulat na gulat sa kanya kaya hindi niya sinasadyang nahulog ang ballpen na hawak niya. Hawakan mo. Mabuti na lang ako sa pagbibigay hanggat sumunod ka sa isang solong panuntunan. Nais kong manatiling mahigpit na hindi nagpapakilala. Sabi ni Gerald bago kaagad tumakbo. Kita. Ngunit kahit na hindi namin ito ipahayag, maaari pa rin naming magkaroon ng iyong pangalan. Tanong ng isang naguguluhang voluntaryo habang pinapanood siyang tumatakbo. Pasimpleng kinaweyan ni Gerald ang isang kamay nang hindi man lumingon upang lumingon bago nawala sa ibang pasilyo. Kabanata 676. Ilang sandali matapos na umalis si Gerald, ilang iba pang mga voluntaryo ang nagsimulang mahabag sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, nais nilang makilala rin ang milyonaryo. Ang swerte lang nila na wala sila sa oras na iniwan ni Gerald ang napakalaking donasyon. Maaaring nagamit nila ang pagkakataong iyon upang makilala siya. Nako, sa oras na sa wakas nalaman nila ang tungkol sa napakalaking donasyon na nagawa, si Gerald ay matagal nang nawala. Di nagtagal, umalis na ang mga voluntaryo sa lugar.
Nasa paligid iyon nang marinig ang malalakas na tagay mula sa loob ng isang silid-aralan. Hindi makapaniwala. Nag-donate si Stella ng $4,500 sa charity ngayon. Bulalas ng ilang kaklase niya sa tuwa. Nauna nang napansin ni Stella na may nagaganap na kampanya ng donasyon pagdating sa unibersidad. Walang nakitang pinsala sa donasyon para sa isang kadahilanan, ginawa niya iyon. Habang ang naibigay na kabuuan ay wala sa kanya at hindi niya talaga nilalayo na ilabas ang paksa sa kanilang pag-uusap, isang dila ng kanyang dila ang narinig ng kanyang mga bestie tungkol sa napakalaking halaga na kanyang naibigay. Ang impormasyon pagkatapos ay kumalat tulad ng isang sunog sa gitna ng kanyang mga kaklase at hindi nagtagal bago ang buong klase ay sumabog sa sorpresa. Ang kanilang mga reaksyon ay mahusay na ginagarantiyahan. Pagkatapos ng lahat siya ay isang mag-aaral sa universidad tulad din sa kanila, ngunit may kakayahan siyang magbigay ng $4,500. Ano pa, ang karamihan ng mga mag-aaral ay alinman sa nag-abuloy ng kaunti o hindi nagbibigay ng anumang suporta para sa kawang gawa sa lahat. Ano man ang kanilang mga reaksyon, tunay na hindi ganoon kalaki ang deal kay Stella. Speaking of which, hindi ba sinabi ni Fabian na pupunta siya ngayon sa paaralan? Bakit wala pa siya dito? Kagagaling lang niya mula sa isang kampyonato ng taekwondo at nakuha niya ang pangalawang pwesto na alam mo. Sabi ni Isabel habang sumulyap sa pasukan ng silid-aralan. Oh, maging mas matyaga ka pa. Pang-aasar ni Stella. Manalo ka. Paano ako magiging kung hindi siya darating sa lalong madaling panahon, may ibang magsisimulang isipin na siya ay mainit na bagay o kung ano man. Sagot ni Isabel habang nakatingin sa direksyon ni Gerald. Pagkasabi niya lang nun, bumukas ang pintuan ng klase. Brother Fabian. Narito si Fabian. Sa sandaling makita nila siya, halos lahat ng mga mag-aaral sa klase ay nagsimulang ipahayag ang kanyang presensya sa labis na kagalakan. Kuya Fabian, bakit ang tagal mo? Magsisimula na ang klase. Sabi ni Isabel habang tumatayo habang siya hiyalt din sa sarap. Medyo huli na lang ako dahil naabutan ako ng ilang mga babaeng sumusubok na makakuha ng mga donasyon para sa charity sa ibaba, sagot ni Fabian habang umiling-iling siya. Nang makita na nakaupo ngayon si Gerald kung saan siya karaniwang nakaupo, pagkatapos ay lumipat siya upang umupo sa tabi ni Isabel. Oh, nag-donate ka rin, Fabian? Tanong ni Stella habang nakangisi. Pasimpleng tumango si Fabian bilang sagot. Hindi lamang siya matangkad, payat, at medyo gwapo, si Fabian din ang pinakamayamang tao sa klase. Ano pa, magaling din siya sa sports. Hindi misteryo kung bakit nakakuha siya ng labis na atensyon mula sa kanyang mga kamag-aral. Ilan ang naibigay mo, Fabian? Alingaw-ngaw na ang nag-donate ng higit ay aanyayahan upang ipakita ang kanilang mukha sa kaganapan ng pagpapahalaga ng donor na dapat ngayong hapon. Paghanga ni Stella, hindi ako masyadong nag-donate. Dagdag pa, hindi talaga ako interesado sa mga ganitong kaganapan. Sagot ni Fabian habang umiling. Bakit pinahahalagahan ng mga tao ang mga ganitong kaganapan? Ano ba naman yan? Huwag mo lang kaming pabitinan, Kuya Fabian. Gaano karami ang nag-donate ng eksakto? Manakit sa mga kaklase niya. 15,000 lamang ang dolyar. Sagot ni Fabian na walang ibang nakita kundi ang sabihin ang totoo. Nang marinig ang kanyang tugon kaagad na sumunod. Ang katahimikan ay hindi nagtagal, subalit, habang ang mga hiyaw at tagay ay napuno ang buong silid. 15,000 dolyar. Sa pamamagitan ng Diyos. Nag-donate ka ng 15,000 dolyar, kapatid Fabian. Hiyawan ng ilan sa mga batang babae ng magkakasabay. Siyempre mabibigla sila sa napakalaking donasyong iyon. Si Stella mismo ay labis na kinikilig na hindi man lang niya masabi ang kanyang sarili kahit sandali lang. Brother Fabian, hindi ka panipaniwala iyan. Mahal ka namin ng sobra. Bulalas ni Stella nang sa wakas ay matagpuan niya ulit ang boses nito. Kabanata 677. Ang isang buong silid-aralan ay nasa isang gulong-gulat pagkatapos ng lahat ng labis na kagalakan. Malinaw na napakinggan din ng balita ang kanilang lektor sa klase. Dahil si Stella at Fabian ay nakakakuha ng karangalan at pareho silang nasa kanyang klase, nangangahulugan iyon na kahit siya ay magiging kilalang kilala. Malapit na dumating ang isang anunsyo na nagsasaad na ang lahat mula sa degree program ay kailangang dumalo sa kaganapan ng pagpapahalaga ng donor. Ang ganoong kaganapan ay isang malaking pakikitungo sa campus dahil sa ilang iba pang mga kaganapan tulad ng araw ng palakasan binigyan ang mga mag-aaral ng isang pagkakataon upang madagdagan ang kanilang pagiging popular. Nang marinig iyon, ang mga kaklase ng duo ay lahat para dito. Pagkatapos ng lahat, paano hindi sila magiging pagkatapos na malaman na ang dalawa sa kanilang mga kaklase ay malapit ng maging sikat? Ito ay matapos ang isang maikling tanghalian sa tanghalian ng ang lahat mula sa degree na programa ay nagsimulang magtungo patungo sa bulwagan ng paaralan. Gayunpaman, nagsimula nang magtungo si Gerald sa kanilang silid-aralan. Hindi ka ba dumalo sa kaganapan, Gerald?
Tanong ni Marvin. Hindi ako. Sagot ni Gerald. Tumalo siya ng maraming mga kaganapan tulad nito sa nakaraan. Ito ay walang espesyal sa kanya. Sa kanya, ang kilos ng pagbibigay ay isang paraan lamang upang maipahayag ang pagmamahal at pag-aalaga sa iba. Dahil nagawa na niya iyon sa pamamagitan ng kanyang donasyon, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na dumalo sa gayong kaganapan sa iba pa. Pero Gerald, tingnan mo. Tumalo rin ang dalawang Diyosa. Sabi ni Marvin habang nakaturo papunta sa pasukan ng school hall. Pagdilat ng kanyang mga mata na pagtanto ni Gerald na tama siya. Halika, tara na. Dahil ang lahat ay pupunta, hindi tayo magiging maganda kung pipiliin nating hindi dumalo, tama ba? Dagdag ni Marvin. Sa palagay ko, ayos lang. Sagot ni Gerald habang umiling na walang magawa. May punto si Marvin. Hindi ito magagawa sa kanya ng anumang mabuting makita na isang kakatuwang tao. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang makisalamuha sa mga mag-aaral doon ng medyo matagal. Kaya, natapos si Gerald na sumusunod kay Marvin sa bulwagan. Kapag nasa loob na sila, nakita nila ang dalawang batang babae na nakaupo na nag-iisa sa huling hilera, na low-key tulad ng dati. Walang sino man ang naglakas loob na umupo sa malayo malapit sa kanila, mas gusto na tumayo kaysa gawin ito. Darn ito, walang natitirang mga upuan. Sabi ni Marvin habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Maraming mga walang laman na upuan doon. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa direksyon ni Jasmine. Bago pa siya mapigilan ni Marvin, naglalakad na si Gerald papunta sa kanila. Well, hello there maganda, ipinapalagay kong ang mga upuang ito ay hindi kinuha. Nakangiting sabi ni Gerald. Gayunpaman, ang kanyang pahayag ay walang nakuhang tugon mula sa parehong mga batang babae. Paimpal nilang pinagpatuloy ang pagtitig sa unahan. Si Marvin mismo ay ngayon ay kinakabahan na kinukuha ang siko ni Gerald, desperadong sinusubukang pahiwatig sa kanya na umupo sa ibang lugar ngunit doon. Pagkatapos ng lahat, kung na-trigger nila ang dalawang Diyosa, pareho silang magiging kasing ganda ng patay. Gayunman, simpleng nagkibit-balikat si Gerald bago hilahin si Marvin na umupo sa tabi niya mismo. Nararamdaman ni Jasmine na tumaas ang kilay bagaman nagpatuloy siyang manahimik. Sa sandaling dumating ang lahat, ang kaganapan pagkatapos ay opisyal na nagsimula. Upang simulan ang kaganapan, ang punong guro ay nagbigay ng talumpati na sinundan ng isa pa mula sa kinatawan ng mag-aaral. Sa panahon ng talumpati, nabanggit na mahusay na mga donor lamang ang ipahayag ang kanilang mga pangalan. Ang mahusay na mga donor ay ang mga nagbigay ng higit sa $15. Nakasaad din na ang mga pangalan ay ihahayag ng sapalaran sa halip na sa pataas na pagkakasunod-sunod ng kung magkano ang nag-abuloy. Habang ganoon, ang eksaktong halaga na naibigay ng mahusay na mga donor ay babanggitin pa rin. Hindi nagtagal bago maanunsyo ang isang taong nagbigay ng $50. Nang marinig iyon ng mga mag-aaral, naririnig ang bulong sa karamihan ng tao. Ang pagbulong ay lalong tumiindi sa pagtataka at pagtataka ng may ibang tao na inanunsyo na nag-abuloy ng higit sa $450. Kabilang sa mga mahusay na donor, narinig ni Gerald ang mga pangalan ni Maya at Warren na binanggit din. Nilito na pareho silang nagbigay ng $700 ayon sa pagkakabanggit. Naturally, pumukaw ito ng isang pakiramdam sa mga mag-aaral nang marinig nila ang napakataas na bilang na naibigay. Ngayon, ayon sa listahang ito, isang kabuoang 12 mag-aaral ang nag-abuloy ng $700 pataas. Dahil dito, inaasahan namin na yayain silang umakyat sa entablado upang tanggapin ng bawat isa ang isang sertipiko ng karangalan. Inayos naman ng host ang lalamunan bago magbasa Mr. Warren at Ms. Maya. Mangyaring umakyat sa entablado. Ang sumunod ay isang pagsabog ng palakpakan habang pareho sina Warren at Maya na umakyat sa entablado. Wow! Sobrang init ng hitsura ni Kuya Warren. Panipi. Kabanata 678. Ang pahayag ay nagmula kay Isabel na kasalukuyang pumapalakpak ng malakas habang pinapanood si Warren na umaakyat sa entablado. Nang makita ang reaksyon nito, pasimpleng inikot ni Gerald ang kanyang mga mata. Paano mo nakilala si Brother Warren, Isabel? Akala ko ngayon lang siya lumipat dito. Nagtataka na tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan. Haha, well, alam mo na kaibigan ang aking kapatid sa sikat na Jemir ng aming paaralan, tama ba? Dahil sina Jemir at Warren ay matalik na magkaibigan, natural lang sa akin na makilala ko siya. Nakita ko. Speaking of which, see that girl sa tabi ni Warren. Maya yata ang pangalan niya. Maganda siya, hindi ba? Mayroon akong kutob na marahil ay gusto niya ng husto si Warren mula pa nang magkasama silang lumipat dito. Dagdag ni Isabel. Kahit na nakuha ni Warren ang lahat ng pansin sa ngayon, sa kanyang isipan, sigurado si Isabel na si Brother Fabian pa rin ang magiging bituin sa araw na iyon. Sa pamamagitan nito, tumigil siya sa pagsasalita at nagsimulang tumuon sa pakikinig muli sa mga anunsyo.
Pagkatapos ng ilang higit pang mga tao na nakuha sa entablado, sinabi ng host, mula sa ikatlong klase ng Department of Economics and Management, mayroon kaming MS Stella na nagbigay ng $4,500. MS Stella, mangyaring sumali sa amin sa entablado. Narinig iyon, ang karamihan ng tao sa bulwagan ay agad na naging ligalig sa saya. Kahit na ang mga lecturer na nakaupo sa harap ay tila pinag-uusapan tungkol sa kanya. Dahil napansin na ang pagpalakpak ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon hanggang sa tumayo siya sa gitna ng iba pang mga nangungunang donor, si Stella ay bumangon at nagsimulang maglakad sa halip ay walang tigil patungo sa entablado. Sa parehong oras, si Isabel ay nakakakuha ng masalimuot sa segundo. Kung tutuusin, turn naman ni Brother Fabian na sumunod sa entablado. Pagdating sa entablado, tumayo si Stella sa gitna mismo na hinihimok ang karamihan upang dahan-daang mabawasan ang kanilang pagyayaman. Nahanap ang kanyang pagkakataong magsalita, ang host na tila lalong nagiganyak, pagkatapos ay inihayag, susunod, mula rin sa pangatlong klase ng Department of Economics and Management, mangyaring maligayang pagdating kay G. Fabian na nagbigay ng $15,000. G. Fabian, mangyaring umakyat ka sa entablado. Kagad pagkatapos marinig iyon, natahimik ang buong bulwagan. $15,000. Ang kasayang sumunod ay ang pinakamalakas pa. Kasabay ng malakas na kulog ng palakpak, nakapagtataka kung bakit hindi nabasag ang lahat ng mga bintana ng salamin sa bulwagan. Ang tainga ng lahat ay umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng ingay. Kung sa bagay, may nagbigay ng $15,000. Siyempre magpapasabak iyon sa karamihan. Diyos dam. Marami yan. Oo naman. Si Fabian ang pinag-uusapan natin. Alam kong mayaman si Fabian pero sa Diyos. $15,000 ang iba pa. Sa sandaling iyon, maraming tao mula sa karamihan ng tao ang sumisigaw sa labis na pagtataka. Si Isabel mismo ang umiiling kay siko ni Fabian na mukhang mas nanginginig kaysa kay Fabian. Kuya Fabian. Kuya Fabian. Inanunsyo ang iyong pangalan. Nang makita ang reaksyon ng lahat, simpleng umiling si Fabian habang nakangiti ng walang magawa. $15,000 lamang, nagkaroon ba ng totoo sa isang pangangailangan para sa lahat na makita iyon na nakakagulat? Pagdulas ng kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Fabian patungo sa entablado habang patuloy na sumisigaw sa kanya ang mga batang babae. Kapag nasa entablado na siya, inihayag ng host ang dalawa pang malalaking donasyon. 2 batang babae mula sa ika-4 na klase ang nagbigay ng $23,000 bawat isa. Gayunpaman, hindi binanggit ng host ang alinman sa kanilang mga pangalan ni inimbitahan niya sila sa entablado. Kahit na, alam na ng lahat kung sino ang mga nagbigay, at ang bawat isa sa bulwagan ay pumalit na sumilip sa 2 batang babae na nakaupo sa huling hilera. Lahat sila ay ganap na may kamalayan na sina Jasmine at Mandy ang nagbibigay. Kahit na ang kanilang mga donasyon ay malinaw na higit na mataas kaysa kay Fabian, ang kaguluhan na sumunod ay hindi kasing galing sa kanya. Kung sa bagay, alam ng lahat sa Salford University kung gaano sila yaman. Ano pa, nakagawa na rin sila ng maraming kontribusyon sa nakaraan. Habang ang pagsasama ng kanilang mga donasyon ay nawala ang kanilang sorpresa kadahilanan, ang mga palakpakan ay ginawa pa rin dahil nag-aambag pa rin sila para sa isang mabuting layunin. Pagdating sa ika-12 na mag-aaral, gayunpaman, tila talo ang host. Well, bago ito. Habang ang mag-aaral na ito ay nag-donate ng pinakamaraming oras sa oras na ito, isinulat lamang niya ang kanyang klase at kung aling departamento siya nagmula. Dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang pangalan, ay respeto lamang namin ang kanyang desisyon na manatiling hindi nagpapakilala. Anuman, umaasa akong lahat ay nagbibigay ng malakas na palakpakan sa sandaling inanunsyo ko ang kanyang klase. Ha? Saang klaseng siya nanggaling? Ilan pa nga ba ang naibigay niya? Nagtataka ang mga estudyante sa kanilang sarili na nagtataka. Inaabangan ng lahat ang pangwakas na anunsyo, lalo na sina Fabian, Stella, Maya, at Warren habang nagpapalitan sila ng tingin sa entablado ng inaasahan. Kabanata 679. Gayon din mula sa ikatlong klase ng kagawaran ng ekonomiya at pamamahala, ang nangungunang donor ay nagbigay ng malaking halaga ng $500,000. Sigaw ng host na excited. Ang tugon ng mga mag-aaral sa anunsyo ay isang napakalakas na dagandong ng parehong pagkabigla at pagkamangha. $500,000. Upang isipin na isinasaalang-alang na nila ang $15,000 na donasyon ni Fabian na higit sa tuktok. Kahit na pagkatapos na idagdag kung ano ang naibigay ng 2 Diyosa, ang kanilang kabuoang halaga ay hindi pa rin matalo ang dami ng cash na ibinigay ng nangungunang donor sa charity. $500,000. Tuldok-tuldok. Sa malamig na matigas na salapi, ang halagang iyon ay madaling maabot kahit na ang kisame ng hall. Hindi lamang ang mga mag-aaral ang namamangha.
Kahit na ang mga pinuno at lektor ng paaralan ay bumangon mula sa kanilang pwesto, pumalakpak sa sobrang pagkabigla sa napakalaking halaga. Habang nangyayari ang lahat ng ito, abala sina Warren at Maya sa pagsilip kina Fabian at Stella. Mismong sina Fabian at Stella mismo ay tumingin ng buong pagkamangha. May isang tao mula sa kanilang klase na nag-abuloy ng $500,000. Narinig mo ba yan, Isabel? Ang nangungunang donor ay mula sa aming klase. Sigaw ng ilang kaklase ni Isabel. Ginawa ko. Ngunit sino ito? Sagot ni Isabel sa kanyang kaba. $500,000. Tuldok. Iyon ay hindi maliit na halaga kahit na para sa mas mayamang pamilya. Habang patuloy na lumalaki ang kaguluhan sa bulwagan, nakita nina Jasmine at Mandy na nagkatinginan sila. Habang pareho silang bihirang magsalita ng isang salita sa iba pang mga mag-aaral sa paaralan, maging sa panahon ng kanilang regular o union na mga klase, alam na alam nila ang mga background ng karamihan sa kanilang mga kamag-aral. Halimbawa, si Marvin Wadley. Kahit na ang parehong partido ay hindi pa nakikipag-usap sa isa't isa dati, nakita siya ng dalawang batang babae bilang isang kaklase at tinulungan pa nila siya sa maraming mga okasyon sa nakaraan. Habang hindi sinaktan ni Marvin na kakaiba na ang kanyang ama ay nakakaranas ng mas kaunti at mas kaunting mga problema sa kabila ng pagtatrabaho bilang isang iligal na gabay sa paglilibot kamakailan lamang, totoo lang lahat salamat sa mga lihim na interbensyon ni Jasmine. Ito ang katibayan ng kung gaano kapwa alam ng mga ito ang pinagmulan ng kanilang mga kamag-aral. Ito rin ang dahilan kung bakit sigurado silang wala sa kanilang mga kamag-aral, na wala pa sa entablado, ang may kakayahang malayang magbigay ng $500,000. Ginoo, si Fabian at MS Stella pareho kayong galing sa pangatlong klase din, di ba? Ang nangungunang donor ay tila isang tao mula sa iyong klase. Sabi ng host habang nakatingin sa dalawang estudyante. Panipi tuldok. Ngunit, walang sino man sa aming klase ang magkakaroon ng ganoong klaseng pera upang ibigay, tama ba? Tanong ni Stella. Nagtataka ako. Kumapit ka, may pagkakataong magawa ng aking ama ang donasyong iyon. Kung sabagay siya ang nag-abiso sa akin tungkol sa kaganapan sa pangangalap ng pondo, bulalas ni Fabian ng mapagtanto ang posibilidad. Dahil ang pagpalakpak ay kanina pa namatay sa mga bulungan na tinatalakay ang tunay na pagkatao ng nangungunang donor, ang bulwagan ay tahimik na sapat para marinig ng lahat ang nakakagulat na malakas na pag-angkin ni Fabian. Nakatingin na sa kanya ang lahat kasama na si Maya. Bago siya lumipat, narinig na niya na mayroong ilang mga sikat na jocks mula sa Departamento ng Economics at Pamamahala. Mayroong Jamir mula sa huling batch, si Fabian mula sa isang ito at pati na rin kay Wyatt. Lahat sila ay ipinanganak na may isang kutsara ng pilak. Kaya, bakit hindi mo tawagan ang iyong ama upang kumpirmahin ito? Mungkahi ni Maya. Mas makabubuting kumpirmahin ito. Tumawag ka, Fabian. Sinabi ng ilan sa mga mas mataas na paaralan din. Narinig iyon, inabot ni Fabian ang kanyang telepono at nagsimulang tawagan ang kanyang ama. Samantala, ang lektor ng pangatlong klase ay lumakad sa kanyang mga mag-aaral, isang malaking ngisi sa kanyang mukha. Habang naghihintay kami, nasaan ang mineral water na dinala natin kanina? Maging mahal at dalhin sila, hindi ba? Sabi ng guro habang nakatingin kay Isabel. Tuwang-tuwa ako na nakalimutan ko ang lahat tungkol dito. Sagot ni Isabel habang marahang tinaplos ang noo. Basta makukuha lang natin. Sasabihin kong 6 na kamag-aral na magdala ng mga bote pagkatapos. Nasaan sina Marvin at Gerald? Tanong ni Isabel habang iniskan ang karamihan ng tao, sinusubukang hanapin sila. Nagtago sila sa isang sulok. Sabi ng isang batang babae na pagkatapos ay tinuro ang kanilang direksyon. Manalo ka. Sinabi ko sa inyong dalawa na dalhin ang mga bote ng tubig kanina ngunit hindi mo ginawa. Ngayon kailangan kong maghanap ng iba pang mga mag-aaral upang matulungan kayo sa gawain. Hindi ba kayong dalawa maaaring gumawa ng anumang bagay na tama maliban sa pagtulog sa paligid? Sabi ni Isabel habang binibigyan sila ng naiinis na tingin. Bago pa sila makapag-reply, umalis na siya kaagad, sumisigaw sa isa pang 4 na kamag-aral na sumali sila sa duo. Hindi naging estranghero si Gerald sa mga kaklase tulad ni Isabel. Sa mga batang babae na tulad niya, ang lahat ng iba pang mga lalaki bukod sa taong napapasok niya ay hindi magiging sapat para sa kanya. Pagkatapos ay muli, hindi tulad ng pag-aproba nito na may katuturan kay Gerald. Kabanata 700 dahil tiyak na magiging masama siya kung hindi niya nakuha ang tubig sa oras na ito, umalis sina Gerald at Marvin sa bulwagan. Sa kanyang isipan, si Gerald ay matapat na bumubuntong hininga na hindi pa tinawag ang kanyang pangalan kanina bilang nangungunang donor. Sa kabilang banda, naramdaman ni Mandy na may wala sa kanya habang pinagmamasdan sina Gerald at Marvin na palabas ng hall. Hoy, Jasmine! Kanina pa nang dumaan sa akin si Gerald, ramdam ko ang mabilis na pagpintig ng puso ko.
Hell, para sa isang segundo doon, isinaalang-alang ko pa ang pag-iisip ng pagnanais na manatili siya sa aking tabi. Ano ang pakiramdam sa lupa? Habang hindi pa talaga natin nakikilala ang ating mga sarili sa kanya, bakit pakiramdam na pamilyar na siya? Tuldok-tuldok tandang pananong. Pulong ni Mandy. Nakukuha ko ang ibig mong sabihin. Habang nagbibihis siya tulad ng isang regular na tao, sigurado siyang wala siyang pakiramdam. Wala pa kaming alam tungkol sa pinagmulan niya, sagot ni Jasmine na nakayuko. Habang pareho silang nagpatuloy sa pagtalakay kay Gerald, lahat ng 6 na lalaki ay dala na ang mga bote ng tubig pabalik sa hall. Naatasan din sila sa pamamahagi ng mga bote ng tubig sa mga awtoridad ng paaralan at ilang manggagawa na kasangkot sa kaganapan. Habang mayroon silang mga bote ng tubig sa sandaling dumating muli sila sa bulwagan, wala sa mga awtoridad sa paaralan o manggagawa ang tila nauuhaw na. Marahil ay dahil nasa tawag pa rin si Fabian sa entablado. Si Isabel mismo ay nasa entablado ngayon na nakatayo sa tabi niya kahit na ang tawag ay walang kinalaman sa kanya. Sa sandaling natapos ang tawag sa wakas, nadama ang pagkabigo sa buong hall. Ang pera ay hindi na ibigay ng ama ni Fabian kung tutuusin. Kung gayon sino ang maaaring gumawa nito? Ang paghahayag na ang ama ni Fabian ay hindi naging donor ay lalo pang nadagdagan ang pag-uusisa ng mga madla. Nang makita na ang kanyang ama ay hindi gumanap ng bahagi sa donasyon, pagkatapos ay lumingon si Fabian kay Stella bago sinabi, marahil ay ang iyong ama ang nag-donate, Stella. Kung sa bagay palagi siyang naging madamdamin sa mga kaganapang tulad nito, di ba? Tumango si Stella bago sumagot, oo, tatawag ako sa tatay ko ngayon upang kumpirmahin ito. Habang ang mga mata ng lahat ay nakasilip kay Stella sa pagkakataong ito, isang biglaang yelp ang pansamantalang inilayo ang kanilang atensyon mula sa kanya. Ang taong yelp ay walang iba kundi si Marvin. Sa una ay hawak niya ang lahat ng mga bote ng tubig habang ipinamahagi ito ni Gerald. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang batang babae na may dalang gown na muling papasok sa bulwagan ay hindi maiiwasan siya sa oras at aksidenteng bumangga kay Marvin. Hindi nakahawak si Marvin sa lahat ng mga bote ng tubig na naging sanhi ng pagkahulog ng ilan sa kanila sa buong sahig. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kurap sa batang babae sa takot. Ayos lang. Ituloy mo at kumpletuhin mo muna ang iyong gawain. Sinabi ni Gerald habang kapwa siya at si Marvin ay nagsimulang pumili ng nagkalat na mga bote ng tubig. Habang nagpunta si Gerald upang pumili ng isang bote na gumaulong malapit sa isang hilera ng mga mag-aaral, isang batang babae, na malapit sa bote na iyon, ang iniabot sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata ay napagtanto agad ng dalaga kung sino si Gerald. Panipikuwit tuldok. Ha, ikaw. Bulalas ng dalaga habang nagtatakip siya ng bibig sa pagtataka. Parehas namang nagulat si Gerald. Ito ang parehong batang babae na nanggolekta ng donasyon ng pera mula sa kanya ng mas maaga. Dahil sa nakatuon ang pansin ni Gerald sa pangangalap muli ng mga nahulog na bote, hindi niya ito napansin sa oras. Sino ang mag-aakalang nandito siya? Lalo na itong naging awkward para kay Gerald. Sa wakas natagpuan kita. Maaari ba akong magkaroon ng iyong pangalan ngayon? Masayang sigaw ng dalaga, hindi na malayan kung gaano kalakas ang boses nito. Ano ang nangyayari doon? Luis. Sinabi ng isa sa mga mas mataas na kaganapan sa medyo inis na tono. Hindi, kita mo po sir. Siya ang, yutal na sabi ng dalaga. Bago pa man niya mapayapa ang sarili, marinig pa ang ilang hingal ng tuwa. Ang iba pang mga voluntaryo na kanina pa naroroon nang gumawa si Gerald ng napakalaking donasyon ay nakapasok lamang sa hall at lahat sila ay nasiyahan na makita siyang muli. Nakikita ang mga reaksyon ng mga batang babae, tahimik lamang ang napapanood ng buong bulwagan. Kahit na ang mga nasa entablado ay nakatingin kay Gerald. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.